Welcome back sa Bako Recaps channel. Sa video na ito ay matutunghayan nyo ang Season 1 at 2 ng hit series na may pamagat na Sakto ito dahil nalalapit na ang final season ng palabas na ito. Simulan na natin. Nagsimula ang episode kay Gi-hoon na kasalukuyang kumakain nang bigyan siya ng kanyang nanay ng pera para kay Ga-yeom, ang anak ni Gi-hoon mula sa kanyang ex-wife. Nang umalis ang kanyang nanay upang magtinda ng gulay ay palihim na kinuha ni Gi-hoon ang isang garapon na naglalaman ng credit card ng kanyang nanay. Tumungo siya sa isang ATM kasama ang kanyang kaibigan at doon ay tinangka niyang mag-withdraw ng pera ngunit pinalitan na pala ng kanyang nanay ang PIN code nito. Bago pa man ito mablock ay nilagay ni Gi-hoon ang birthday ng kanyang anak para sa PIN code at tuwang-tuwa sila nang gumana ito. Agad silang tumungo sa horse race at agad ding natalo ang kabayong tinaya ni Gi-hoon. Gamit ang kanyang natitirang pera ay muli siyang tumaya sa mga kabayong may number na 6 at 8 na binase niya sa birthday ng kanyang anak. Natapos ang karera, tuwang-tuwa ang magkaibigan nang manalo ang mga tinaya ni Gi-hoon. Nang makuha ang kanyang napanalunan ay binigyan pa nga ng tip ni Gi-hoon ang tahera. Tinawagan niya ang kanyang anak at nangakong dadalhin ito sa isang mamahaling restaurant. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakita ni Gi-hoon ang kanyang pinagkakautangan at kumandaripas ng takbo. Sa kanyang pagtakbo ay nabangga niya ang babaeng nagngangalang Sebyok. Tinulungan niya pa si Sebyok na naging dahilan upang mahabol siya ng mga kumag. Sa banyo ay puwersahan siyang siningil ng mga ito at binentaan pa ang kanyang buhay. Kaya naman ay pumirma siya sa kasunduang ibenta ang kanyang kidney kung sakaling hindi pa rin siya makakabayad sa susunod na buwan. Naalala ni Gi-hoon ang birthday ng kanyang anak kaya naman ay muli siyang umutan sa kumag at binawi rin niya ang tip na binigay niya sa kahera. Sa isang claw machine ay muli siyang nagsayang ng pera sa pagtatangkang makakuha ng stuffed toy para sa kanyang anak. Bago pa man maubos ang kanyang pera ay tinulungan siya ng isang batang nerd na bumunot ng laruan na labis naman niyang ikinatuwa. Dahil kulang na ang pera ni Gi-hoon ay dinala na lang niya si Ga-yeom sa isang tindahan ng street food na naintindihan naman ng bata at isa pa ay nilibre na raw siya ng kanyang stepdad ng steak. Binigay na rin ni Gi-hoon ang nabunot na laruan na isa palang lighter na baril kaya naman ay binawi rin niya ito. Nang matapos ang celebration ay hinatid na niya ang kanyang anak pabalik sa kanyang ex-wife na nagalit dahil late na niyang naibalik si Ga-yeom. Kinaumagahan habang naghihintay ng tren ay lumapit sa kanya ang isang salesman na nag-alok sa kanya na maglaro ng dakji. Ang makakapagbaliktad daw ng papel ng kalaban ay mananalo ng 4,000 pesos. Pumayag si Gi-hoon at sa unang round ay agad siyang natalo ng salesman. Dahil wala siyang pera ay sampal na lang ang kanyang ipinambayad. Nakarami ng sampal ang salesman hanggang sa magawa na ni Gi-hoon na manalo. Tuwang-tuwa siya nang makamit ang pera at sa huli ay nakarami rin siya ng panalo. Muli siyang inalok ng salesman na lumahok sa isang palaro ngunit tumanggi siya. Nagbanggit ang salesman ng mga detalye mula sa buhay ni Gi-hoon pati na rin ang kabuuan ng mga utang ni Gi-hoon sa bangko at mga loan shark. Sa huli ay nag-iwan siya ng business card bago tuluyang umalis. Kinagabihan ay bumili siya ng isda sa tindahan ng nanay ng pababata niyang si Sang-wook, isang successful na businessman na nasa ibang bansa. Sa sobrang saya niya ay nagpakain pa siya ng isda sa isang stray cat at binigyan rin niya ng allowance ang kanyang ina na inakalang umi-illegal na naman siya. Sinabi ng kanyang nanay na nakahanap ang stepdad ni Ga-yeom ng trabaho sa US at balak nitong isama ang bata at nanay nito doon. Sinabi ng ina kay Gi-hoon na pwede niyang pigilang mang ibang bansa ang kanyang anak kung sakaling may pakita niya sa korte na kaya niyang buhayin ang kanyang anak. Sa takot na mas lalong mapalayo ang kanyang anak sa kanya ay tinawagan ni Gi-hoon ang salesman at pumayag ng sumali sa palaro. Sinundo siya ng isang misteryosong lalaki na nakamaskara at pagpasok niya sa kotse ay nakita niya ang iba pang mga kalahok na walang malay. Ilang sandali pa ay biglang nagkaroon ng usok sa loob ng kotse na naging dahilan upang makatulog si Gi-hoon. Nagising siya sa isang malawak na lugar kasama ang daan-daang mga kalahok. Pinakita rin ang operation ng mga nagpapatakbo ng palaro. Sa kanyang paglalakad ay nakausap niya ang player 1 na si Il-nam at napagtanto ni Gi-hoon na siya ang panghuling kalahok sa numerong 456. Sa kanilang usapan ay nabanggit ni Il-nam na meron siyang tumor sa utak. Naputol ang kanilang usapan nang magkaroon ng isang kaguluhan sa pagitan nila Sebyok at Dokso na dati palang magkasabwat sa pagnanakaw hanggang sa mag-traidor si Sebyok. Walang awang ginulpi ni Dokso ang babae hanggang sa mamukhaan ni Gi-hoon si Sebyok at kumprontahin ito. Dahil sa kanyang pangingialam ay nagalit rin sa kanya si Dokso at bago pa man siya galpihin ito ay dumating na ang mga staff ng palaro. Sinagot ng manager ang mga tanong ng mga kalahok kabilang na si Sang-wook, ang kababata ni Gi-hoon na inakala niyang nasa ibang bansa para sa kanyang business.
Pinaliwanag ng manager na lahat ng kalahok ay baon sa utang kaya naman ay pinakita niya ang alkansya kung saan ilalagay ang prize pool ng palaro. Pagtapos ay pinapirma silang lahat ng consent form at ilang sandali pa ay in-announce na magsisimula na ang unang laro. Kinuha na ng litrato ang mga kalahok at pinatuloy na sila sa venue ng unang laro. Doon ay kinumpranta ni Gi-hoon si Samwo kung bakit nasa Korea pa rin siya ngunit hindi ito nagbigay ng kasagutan. Samantala pumunta si frontman sa kanyang kwarto, sinabi sa telepono na magsisimula na ang unang laro at umupo sa kanyang sofa upang panoorin ang nasabing laro. In-announce ng staff na ang unang laro ay tinatawag na red light green light kung saan pag sinabing green light ay pwede silang gumalaw o tumakbo. Pag red light naman ay dapat hindi sila kumilos dahil magiging rason ito ng kanilang elimination. Pinakita sa kanila ang finish line at binigyan sila ng 5 minuto upang marating ito. Nagsimula na ang laro kung saan aksidenteng gumalaw si player 324 sa red light. Nakarinig sila ng putok ng baril at nagulat nang bumagsak ang kalahok. Sa sumunod na round ay nakumpirma nila na kamatayan ang papalit ng elimination sa palarong ito kaya naman ay nagpanik ang karamihan sa kanila na naging dahilan ng pagkamatay ng lagpas 200 na kalahok. Nagpatuloy ang laro kung saan masayang nakaabante si Ilnam. Hindi makakilo si Gi-hoon sa takot kaya naman ay binigyan siya ng tip ni Samwo na magtago sa likod ng ibang players upang hindi ma-detect ang motion sensor. Nagtago naman si Sevyok sa likod ni Dokso at binantaan pa nga niya ang buhay ng kumag. Nanhingi ng tulong ang isang player kay Gi-hoon pero dahil kulang na sa oras ay iniwan niya ito. Sa isang punto ng laro ay muntik na malaglag si Gi-hoon ngunit sinagip siya ni player 199. Sa huli ay narating nila ang finish line at ang mga hindi nakaabot ay walang awang niligpit ng mga staff. Sa huling eksena ay pinakita na nagaganap ang palaro sa isang tagong isla na napapalibutan ng karagatan. Nagsimula ang episode sa pag-dispose ng mga staff sa katawan ng mga natalo sa unang laro. Buhay pa ang isang player pero walang awa pa rin nila itong hinanda para makremate. Nagpasalamat naman si Gi-hoon kay player 199 na nakilala niya bilang si Ali. Dumating ang manager tapos kinongrat sila at pinakita na 201 players na lang ang natitira. Nagmakaawa ang mga players sa palayain na sila ngunit sinabi ng manager na kailangan nilang sundin ang pinirmahan nilang consent form. Patuloy silang nagprotesta hanggang sa mag-warning shot na ang manager. Pinaalala ni Samwo sa manager ang nakasulat sa consent form na may karapatan ng mga players na bumoto kung ipagpapatuloy ba nila ang laro o hindi. Pinagbigyan sila ng manager na bumoto pero bago yun ay pinakita muna niya ang prize money na umabot na sa 1 bilyong piso. Sinabi ng manager na kapag na-terminate na ang laro ay hahatiin nila sa mga naiwang pamilya ng mga na-eliminate na players ang prize money ngunit walang makukuhang pera ang mga survivor. Nagsimula na ang botohan at pinili ni Gi-hoon na itigil na ang palaro. Pinili naman ni Samwo na ipagpatuloy ito at makikita sa tali na dikit lang ang boto ng mga players. Huling bumoto si Ilnam at inakala ni Gi-hoon na gusto niyang ipagpatuloy ang laro ngunit taliwas ang binoto niya. Na-disappoint ang mga gusto pang magpatuloy sa resulta kaya naman ay sinabi ng manager na matapos ang ilang araw ay bibigyan ulit sila ng chance na lumahok. Iniwan si Gi-hoon at Sevyok sa isang liblib na lugar at doon ay nag-ano sila. Matapos makawala sa pagkatali ay pinutol ni Sevyok ang tali ni Gi-hoon. Nang mafalaya ang kanyang mga kamay ay pilit na hiningi ni Gi-hoon ang ninakaw na pera ni Sevyok kaya naman ay iniwan na lang niya si Gi-hoon habang nakatali pa ang mga paa. Magkasama namang pinakawalan sila Samwo at Ali. Matikitawag sana si Ali ngunit lowbat na ang cellphone ni Samwo kaya naman ay nagtungo sila sa convenience store para mag-charge at kumain. Sa cellphone ni Samwo ay makikitang hinahanap pala siya ng mga pulis dahil sa kanyang mga utang. Tinawagan ni Ali ang kanyang asawa at paglabas ay binigyan pa siya ni Samwo ng pamasahe pauwi na labis naman niyang pinasalamatan. Kinaumagahan ay sinumbong ni Gi-hoon sa mga pulis ang buong nangyari sa palaro ngunit hindi sila naniwala sa kanya. Tinawagan nila ang number sa business card ngunit isang sibilyan lang ang sumagot kaya naman ay pinalayas na ng mga pulis si Gi-hoon. Pag-alis niya ay nakita ni Detective Junho ang naiwang business card ni Gi-hoon. Sa labas ay tinawagan ni Gi-hoon ang number ng palaro ngunit walang sumasagot kaya naman ay umuwi na lang siya pero wala doon ang kanyang ina. Palihim na binisita ni Samwo ang kanyang nanay na inaakalang nasa US pa rin siya para sa business trip. Nakita siya ni Gi-hoon at nang mag-usap sila ay binanggit ni Samwo na meron pala siyang utang na umabot na sa 250 million pesos. May tumawag kay Gi-hoon at ibinalita sa kanya na sinugod sa ospital ang kanyang ina. Doon ay nalaman niya na merong severe diabetes ang kanyang ina at dahil sa kawalan ng pera ay nilisan na nito ang ospital kinagabihan. Sa labas ay nakiusap si Gi-hoon na magpa-confine ulit ang kanyang ina ngunit ayaw nitong sumunod dahil nga wala silang pera.
Samantala, pinuntahan ni Junho ang apartment ng kanyang kuya at sinabi ng landlady na ilang linggo na itong hindi umuwi. Sa loob ng kwarto ay natagpuan niya ang isang business card na kahalintulad ng nakita niya sa police station. Pinuntahan naman ni Sebyok ang kanyang kapatid sa bahay ampunan. Doon ay nagtatampo ito sa kanyang ate dahil namako pala si Sebyok na gagawa niya ng paraan para makatakas din ng North Korea ang kanilang ina. Pinuntahan ni Junho ang police station at doon ay nakuha niya ang pangalan at address ni Gi-hun. Pinuntahan ni Ali ang kanyang boss sa factory at nakiusap na kunin na ang kanyang sweldo na 6 na buwan nang hindi binabayaran ng kanyang boss. Sa kabila ng mga palusot ng kanyang boss ay nakita ni Ali ang sobre na naglalaman ng pera at nang ma-realize ng boss na nakita ito ni Ali ay dali itong lumabas ng office. Hinabol siya ni Ali sa baba kung saan nagkaroon ng away na nagresulta sa pagkaipit ng kamay ng boss sa makina. Nang mangyari ito ay tinangay na ni Ali ang pera. Pinuntahan ni Sebyok ang broker na binayaran niya upang itakas ang kanyang ina sa North Korea ngunit wala namang nangyari. Doon ay kung ano-anong palusot ang sinabi nito. Sa huli ay humingi ang kumag ng karagdagang pera para sa kanyang serbisyo na naging dahilan para buhusan siya ni Sebyok ng mainit na tsa at tutukan ng patalim. Sa kanyang pag-alis ay hindi napansin ng broker na nakuha na ni Sebyok ang kanyang pera sa bulsa. Kinagabihan ay tinawag ni Sangwoo ang kanyang ina na paniwalang-paniwala pa rin sa kanyang mga kasinumalingan. Kinikwento ng ina sa kanyang customer kung gaano ka-successful si Sangwoo nang dumating ang mga pulis na hinahanap si Sangwoo. Sinabi ng mga pulis na inaaresto nila si Sangwoo sa iba't ibang sala patungkol sa panloloko at utang. Sobrang depressed ni Sangwoo nang may mag-doorbell sa kanyang apartment na nag-iwan ng business card. Nagsasaad ito ng araw, oras at address kung saan siya susunduin kung sakaling gusto niya ulit sumali sa palaro. Gamit ang perang kanyang tinangay ay inutusan ni Ali ang kanyang asawa na bumalik na sa Pakistan at susunod daw siya pag natapos ang kanyang gawain sa Korea. Umutang si Gi-hun sa kanyang kaibigan para sa pampa-ospital ng kanyang ina ngunit dahil matumal ang negosyo ay wala itong naibigay. Sa labas ng convenience store ay di inaasahan magtagpo sila Gi-hun at Ilnam. Nag-inom at nag-usap ang dalawa kung saan nabanggit ni Ilnam na balak ulit niyang sumali sa palaro dahil para sa kanya ang tunay na buhay ay masalimuot. Sinundo naman si Dokso ng kanyang tauhan at sa loob ng kotse ay tinwento niya ang buong nangyari sa palaro. Gayunpaman ay hindi naniwala ang kanyang tauhan at sa halip ay binunyag nito na tinraidor niya si Dokso na meron palang malaking utan na maglustay siya ng pera sa paglalaro ng kasino sa Pinas. Dumating ang ating mga kababayan para kunin ang mga laman loob ni Dokso pero bago mangyari yun ay tinapos muna niya ang traidor niyang tauhan. Hinabol siya ng ating mga kababayan ngunit nakatakas siya sa tulay. Samantala umutang si Gi-hun sa kanyang ex-wife ngunit sinabi nito na wala siyang maibibigay dahil ang kanilang pera ay nanggagaling lamang sa kanyang bagong asawa. Sinumbat pa ng kanyang ex kung gaano kawalang kwentang ama si Gi-hun nang ipanganak si Gayong. Dumating ang asawa ng kanyang ex kaya naman ay kinamusta ni Gi-hun si Gayong at nagmadali ng lisanin ang lugar. Bago siya tuluyang makalis ay hinabol siya ng mister at sinuhulan ng pera kapalit ng paglayo niya kina Gayong. Dahil dito ay sinuntok niya ang mister at sa di inaasahang pangyayari ay nakita ni Gayong ang lahat ng nangyari na ikinalungkot ng bata. Habang pauwi si Gi-hun ay sinalubong siya ni Junho na hinihingi ang kanyang tulong para hanapin ang kanyang nawawalang kuya. Sa sobrang down ay tumanggi siya at nagpatuloy na sa kanyang tirahan kung saan nakita niya ang nakaipit na business card sa kanyang pinto. Sa huling eksena ay makikitang lalahok muli ang mga bida sa palaro. Pinatulog silang lahat at namamandar ang sinasakyang kotse ni Gi-hun ay hindi napansin ng driver na sinusundan sila ni Junho. Palihim namang tinakpan ni Sebyok ang kanyang ilong at bumanga na naging dahilan upang hindi siya makatulog mula sa usok. Nagsimula ang episode kay Junho na patuloy pa ring sinusundan ng driver hanggang sa mapadpad siya sa daungan ng barko. Doon ay nakita niya ang mga sasakyan na naglalaman ng mga manlalaro. Pumailalim siya sa isa sa mga ito at matagumpay na nakasampa sa barko patungo sa sikretong isla. Sa gitna ng biyahe ay inutusan ng mga worker na inspeksyonin ang mga manlalaro. Palihim na pumasok si Junho sa sasakyan at nagkunwaring natutulog habang ini-inspect ng worker ang mga manlalaro. Nang siya na ang iniiskan ay nagtaka ang worker kung bakit walang lumalabas at bago siya mabuking ay inatake na niya ang kumag. Sinuot niya ang costume at tinapon ang katawan ng worker sa dagat at muntik pa nga siyang mahuli ng mga staff pero nagawa niyang magpalusot. Narating na nila ang isla kung saan agad nilang binihisan ng mga natutulog na players ng kanilang attire. Patuloy na nagkukunwaring natutulog si Sebyok at habang binibihisan siya ay nagawa niyang maitago ang dala niyang kutsilyo. Ginising ni Gi-hun si Ilnam at natuklasan nila na 187 out of 201 players lamang ang bumalik. Dumating sila Sangwoo at nag-uusap sila kung saan nag-suggest si Gi-hun na gumawa sila ng grupo upang magtulungan sa palaro.
Sumang-ayon si Sangwoo sa kanyang ideya at nakiusap naman si Ilnam na makisali sa kanilang grupo na agad namang pinayagan ni Gi-hun. Niyaya naman ni Dokso si Sebyok na sumali sa kanilang grupo ngunit tumanggi ito at ininsulto pa ang kumag. Dumating ang player na si Minyo at nakiusap kay Dokso na pasalihin siya sa grupo ngunit tumanggi ito unless makipag-ano siya. Nang umalis sila ay napansin ni Sebyok ang vent at nakaisip ng ideya. Habang kumakain ng grupo nila Gi-hun ay na-realize ni Ilnam na puro larong pambata ang ipapalaro sa kanila kaya naman ay inisip nila kung ano ba ang susunod na laro upang mapaghandaan ito. Samantala patuloy na nagpapanggap na worker si Junho at habang papasok na sila sa kanya-kanya nilang kwarto ay napansin niya ang isang worker na nakatitig sa kanya na tila ba kilala siya nito. Sa loob ng kwarto ay napansin ni Junho ang CCTV sa lugar at lumipas ang ilang minuto ay binigay na sa kanya ang kanyang hapunan. Pagtapos kumain ay pinatulog na sila ng management at sa ilalim ng kumot ay ginamit niya ang kanyang cellphone upang ilista lahat ng kanyang mga natuklasan sa isla. Nagmakaawa naman si Minyo sa worker na paihiin siya ngunit hindi siya pinayagan dahil meron silang curfew na sinusunod. Nagbanta siya na umihi sa sahig kaya naman ay pinayagan na siya nito at maging si Sebyok ay sumama sa kanya sa CR. Sa loob ng cubicle ay binunot ni Minyo ang isang container na itinago niya sa loob ng kanyang hiyas. Naglalaman ito ng sigarilyo na agad naman niyang sinindihan nang biglang pumasok sa loob si Sebyok. Ginamit niya ang kanyang kutsilyo para buksan ang vent at tinungtuman niya si Minyo para akyatin ito. Sa loob ng vent ay nakamoy si Sebyok ng asukal. Habang ginagapang niya ang lugar ay nagkukunwaring tumatay si Minyo upang hindi sila pasukin ng worker. Balik sa taas ay nakita ni Sebyok ang mga worker na nagtutunaw ng mga asukal na tila ba may niluluto. Lumipas ang ilang minuto ay pinasok na ng worker ang CR ngunit sa puntong ito ay nakabalik na si Sebyok sa cubicle. Habang pabalik sila sa mga kama ay aksidenteng narinig ni Sangwoo ang kanilang usapan patungkol sa pag-explore ni Sebyok sa lugar. Kinabukasan ay sinabi ni Sebyok kay Minyo ang kanyang mga natuklasan. Paglabas naman ni Junho sa kwarto ay muli siyang tinignan ng katabi niyang worker. Pinagmerienda ng mga worker ang mga manlalaro at habang kumakain sila ay tinitignan ni Sangwoo si Sebyok dahil gusto nitong magkaroon ng ideya kung ano ba ang susunod na laro. Hinimay ng player na si Byunggi ang kanyang tinapay at sa loob ay nakita niya ang isang papel na nakasulat kung ano ba ang susunod na laro. Habang papunta sa venue ay tinanong ni Sangwoo si Sebyok patungkol sa kanyang mga natuklasan. Sinabi ni Sebyok sa kanya ang lahat ng mga ito. Kaya naman nang makarating sila sa venue at nang makita ni Sangwoo ang mga shape sa mga pinto ay naalala niya ang kanyang kabataan kung saan bumibili sila ni Gi-hun ng dalgo na candy. Pinapili ng staff ang mga players ng shape na gusto nila. Agad pinili ni Byunggi ang madaling shape na triangle. Bagamat may idea na si Sangwoo kung ano ang susunod na laro ay inudyok pa rin niya sila Gi-hun na maghiwa-hiwalay ng shape. Pinili ni Sangwoo ang triangle, circle kay Ali, star para kay Ilnam at nakuha ni Gi-hun ang pinakamahirap na shape na umbrella. Sa puntong ito ay makikitang nakuonsensya si Sangwoo ngunit hindi pa rin niya pinigilan si Gi-hun na palitan ng kanyang shape. Sa halip ay nagpatuloy pa rin siya sa triangle at ginaya naman siya ni Sebyok. Pinaliwanag na ng staff ang susunod na laro na tinatawag na Dalgo na Candy Challenge. Kailangan ng mga players na i-extract ang napili nilang shape mula sa candy. Kapag nabali ito ay mae-eliminate sila. Naninig ang itlog ni Gi-hun nang ma-realize na mahihirapan siyang bakbakin ang umbrella shape. Binigyan sila ng 10 minuto para gawin ito at hindi nagtagal ay nagsimula na ang pagbakbak. Gumamit sila ng iba't ibang strategy upang ma-extract ang mga shape gamit ang karayom. Hirap na hirap si Gi-hun sa gawaing ito at ang isang player naman ay aksidenteng nabali ang kanyang candy na nagresulta sa kanyang maagang katapusan. Nang marinig ang putok ng baril ay mas lalong naging kabado ang mga players kaya naman ay nabali ng ilan sa kanila ang kanilang mga candy. Palihim na ng daya si Minyo gamit ang kanyang lighter para painitin ang karayom na madaling tumunaw sa candy. Si Doksu naman ay hirap na hirap ding bakbakin ang kanyang star-shaped candy. Lumipas ang ilang minuto ay natapos na nila Sebyok, Byunggi at Ali ang laro. Sumunod ang ilang mga player na matapos ito habang pumapalpak naman ang iba sa kanila. Nahuli naman si Junho ng isang worker dahil ang trabaho pala niya ay magligpit ng mga bangkay ng players kaya naman ay pinapunta nito si Junho sa kanyang kama pagtapos ng laro. Nang pabalik na si Byunggi sa kanyang kama ay pinapunta siya ng worker sa isang lugar na tila ba meron silang modus na ginagawa. Natapos na rin ni Sangwoo ang laro habang si Gi-hun naman ay meron na lang 3 minuto para tapusin ito. Natapos rin ni Minyo ang laro at sa kanyang pag-alis ay palihim niyang binigay ang lighter kay Doksu. Kaya naman madali rin niyang natapos ang laro. Aksidenteng napatakan ng pawis ni Gi-hun ang kanyang candy na naging dahilan upang ma-realize niya na pwede niyang matanggal ang shape pag natunaw ito.
Kaya naman ay di nila dilaan niya ang candy at nang makita siya ng ibang mga player ay nakigaya rin ang mga ito. Sa huling mga segundo ay natapos ni Ilnam at ilang mga player ang laro. Maging si Gihun ay nagawa rin ito bago pa man maubos ang oras. Aksidenteng nabali ng isang player ang kanyang candy at bago pa man siya paslanin ng worker ay inatake niya ito at tinusok ang karayom sa kanyang mata. Nakapulot siya ng baril at na-hostage ang isa pang worker. Tinutukan siya ng iba pang mga worker na biglaling tinapos ang buhay ng mga player na hindi natapos ang laro. Pinatanggal ng player sa worker ang kanyang maskara at nang makita niya na binata pa ito ay tinapos na lang niya ang sarili niyang buhay. Dumating si frontman sa lugar at tinapos ang buhay ng worker. Sa huling eksena ay pinaalala niya sa lahat na buhay ang kapalit kapag binunyag nila ang kanilang identity. Nagsimula ang episode kay Junho na paliin na kinuha ang maskara ng namatay na high-rank worker sa nakaraang episode. Si Byung-gi naman ay dinala ng worker sa isang sekretong kwarto. Palihim na binura ng isa pang worker ang CCTV footage nito na tila ba magkakasabot sila sa isang modus. Nagpasalamat si Dokso kay Minyo sa pagpapahiram sa kanya ng lighter at nagpasalamat rin si Ilnam kay Gihun para sa strategy. In-announce ng staff na 108 players na lamang ang natitira at ang papremyo naman ay umabot na sa 320 million pesos. Pinakain ng mga players ng kaunting pagkain kaya naman ay pumila ulit ang grupo ni Dokso. Kaya naman ay naubusan ng pagkain ng ilang mga player. Sinumbong ng babaeng player ang grupo ni Dokso na naging dahilan upang magwala ang isa pang player. Nabasag ang bote ng soft drink ni Dokso kaya naman ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili at walang awang ginulpi ang gutom na player hanggang sa kanyang pamatayan. Nagreklamo si Gihun sa lahat ng staff ngunit pinalampasan nila ito at in-update lang ang player count at prize pool. Dinala nila ang mga bangkay sa incinerator room at sinuot naman ni Junho ang ninakaw niyang maskara dahilan upang hindi questionin ng ibang mga workers ang kanyang mga kinikilos. Pinakita na ang modus ng doktor na si Byung-gi at ilang mga worker kung saan hina-harvest niya ang mga organ ng namatay na mga player kapalit ng impormasyon sa susunod na laro. Dumating na ang taga-deliver ng organ na tinatawag nilang number 28. Magkasama pala dapat sila ni number 29 na mag-deliver ngunit hindi ito sumipot. Si number 29 ang pinaslan na worker ni Junho sa barko at ninakawan ng identity. Nang matapos ang trabaho ni Byung-gi ay binigay na sa kanya ang isang itlog. Sinabi ng worker na binawasan nila ang pagkain ng mga player upang magkaroon ng riot sa pagitan ng mga manlalaro. Kaya naman ay inudyok niya si Byung-gi na kumampi sa malakas na grupo. Sa loob ng CR ay binuksan niya ang itlog at sa loob dito ay nabasa niya ang susunod na laro. Pagtapos ay nakasali siya sa grupo ni Dokso kapalit ng impormasyon sa susunod na laro na kay Dokso lang niya sinabi. Naramdaman naman ni Samwo na may pinaplanong masama ang grupo ni Dokso kapag nagsimatayan na ang mga ilaw sa oras ng pagtulog. Kaya naman ay nagplano sila na mag-group up at depensahan ang kanilang mga sarili sa oras na mangyari yun. Inaya ni Gihun si Sebyok na sumama sa kanilang grupo kapag namatay na ang mga ilaw upang hindi siya salakay ng grupo ni Dokso ngunit tumanggi ito. Sumama si Junho sa iba pang mga worker upang maghanda sa mangyayaring riot. Hindi nagtagal ay namatay na ang mga ilaw kung saan agad na sinugod at pinaslan ni Dokso ang babaeng nagsumbong sa kanila. Pinapanood ni frontman ang lahat ng ito at binigyan pa niya ng kumikislap-kislap na ilaw ang mga player. Sunod na inatake ni Dokso si Sebyok na pinalagan naman siya. Sa huli ay muntik nang mapaslan si Sebyok pero buti na lang ay nakatakas siya mula kay Dokso. Inatake rin ng isang player si Gihun pero sinagip siya nila Ali at Sangwo. Pumunta si Sebyok sa grupo nila at kumampi. Bigla silang sinugod nila Dokso pero nagawa naman nilang depensahan ang kanilang mga sarili. Umakyat si Ilnam sa pinakatuktok ng kama at nagmakaawa sa mga player na itigil na ang gulo. Nang mapanood siya ni frontman ay pinabuksan na nito ang ilaw at pinapasok ang mga worker para linisin ang lugar. Habang naglalakad ay sinusubukan ni Junho na mahanap ang kanyang kuya. Maging si Gihun ay tinanong niya pero wala itong nasagot. Sa unang pagkakataon ay nagkapalitan na ng tunay na pangalan ng mga bida. Nang tanungin nila si Ilnam tungkol sa kanyang pangalan ay inatake ito ng pagkaulyanin at nakalimutan ng sarili niyang pagkakakilanlan. Ginamot ni Byung-gi ang sugat ni Dokso mula sa saksak ni Sebyok. Pagtapos ay nakita nila sa screen na 80 players na lamang ang natitira. Tinamaan ng matinding kabilugan si Minyo at inaya si Dokso na makipag-ano. Sa CR ay nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawa. Oras na naman ang pagtulog ng mga worker kaya naman ay nilista ulit ni Junho ang mga kaganapan sa lugar. Umubo ang worker sa tabing kwarto ni Junho at napagtanto niya na ito pala ay isang Morse code kung saan na-decrypt niya ang mensahe na number 29. Kinabukasan ay ginising na ang mga player at in-announce na magsisimula na ang susunod na laro.
Binigyan ng oras ng staff ang mga player para bumuo ng grupo na may 10 miyembro. Inutusan ni Dokso ang kanyang tauhan na pumili lang ng mga malalakas na lalaking player. Ganon din ang inutos ni Sangwoo kina Gi-hun dahil meron na silang isang babae at isang matanda na maaaring maging pabigat sa kanila. Gamit ang Morse code ay pinasunod ni number 28 si Junho. Samantala gumawa ng eksena si Minyo matapos siyang hindi isali ni Dokso sa kanyang grupo. Kaya naman ay nangako siyang maghihiganti siya laban kay Dokso. Na-recruit naman ni Sebyok ang dalaga na si Jiyong at para sa kanilang pang-10 miyembro ay sumali sa kanila si Minyo. Pinapunta sila ng staff sa venue ng susunod na laro na walang iba kundi tug of war. Bumunot ang worker ng team na maglalaban at nabunot naman ang grupo ni Dokso. Hindi nagtagal ay naghilaan na ang dalawang team at matapos ang ilang segundo ay nagwagi na ang team nila Dokso. Pinutol ng staff ang lubid na naging dahilan upang malaglag sa kanilang pamatayan ang natalo na team. Buhay pa ang isang player na agad namang nilagay ni number 28 sa isang pabahong na kanyang nilagyan ng marka. Sunod na nabunot ang team nila Gi-hun kung saan nakatapat sila ng team na puro lalaki ang miyembro. Bago magsimula ang laro ay nagbigay ng strategy si Il-nam kung saan sa umpisa ay ginamit nila ang kanilang buong timbang para hindi sila mahatak ng kalaban. Nang madulas ang leader ng kabila ay tsaka lang sila humatak ng humatak. Gayunpaman ay agad na nakabawi ang kabilang team at bago pa man sila malaglag ay nagbigay ng strategy si Sangwoo na umabante sila upang madapa ang mga kalaban. Ginawa nila ito at muntik nang malaglag si Gi-hun pero epektibo naman dahil nadapa ang mga kalaban na nagbigay sa kanila ng chance upang mahatak ang mga ito patungo sa kanilang katapusan. Nang maputol ang Yubid ay pagod na pagod sila na tila baka tatapos lang magano. Sa huling eksena ay dinala na nila number 28 ang pabahong na may marka patungo sa incinerator room. Nagsimula ang episode kina Gi-hun na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang pagkapanalo. Maging sila Dokso ay nagulat nang makitang nakasurvive sila mula sa laro. Palihim na nilaglag nila number 28 ang pabahong ng player at pineke ang pagsunog dito. Pagtapos ay nilipat nila ang katawan sa sikretong kwarto at pinatawag na ang doktor na si Byung-gi upang kunin ang mga laman loob nito. Samantala nagduda naman si Sangwoo kung bakit parang alam nila Dokso ang susunod na laro matapos nilang tanggalin si Minyo sa kanilang grupo at pagkuha nila ng miyembro na puro lalaki. Nagsuggest si Gi-hun na bumuo sila ng barikada kung sakaling magkaroon ulit ng paguluhan pagpatay ng mga ilaw. Pinuntahan sila ni Dokso at binantaan ngunit tinanong lang siya ni Gi-hun kung mapagkakatiwalaan nga ba ang 9 na lalaki sa kanyang grupo. Kaya naman ay nagkaroon ng konting kaba si Dokso na naging dahilan upang utusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag nang ituloy ang riot mamayang gabi. Hinanap niya si Byung-gi ngunit sinabi ng kanyang tauhan na kanina pa daw ito hindi bumabalik matapos mag-CR. Nang pinatulog na ang mga worker ay palihim na dumiretso sila 28 at Junho sa sikretong kwarto kasama si Byung-gi. Sa daan ay sinabi ni 28 kay Junho na kapag umabsent ulit siya ay tatanggalin na siya sa kanilang modus. Nag-uumpisa na si Byung-gi sa kanyang trabaho nang dumating ang dalawa kung saan sinabihan sila na maghanda ng sumisid upang i-deliver ang mga organ. Samantala nagpalitan ng shift ang mga bida sa pagbabantay sa isa't isa habang si Dokso naman ay kabado pa rin at hinahanap si Byung-gi. Habang nagbabantay ay naalala ni Gi-hun ang nakaraan kung saan nagkaroon ng strike ang mga natanggal na trabahador sa isang kumpanya ng kotse. Kasama si Gi-hun sa mga natanggal at sa nangyaring strike ay namatay ang isa sa kanilang katrabaho. Kinwento niya ito kay Il-nam na matapos ang ilang minuto ay inatake na ng lagnat. Agad niyang binigyan ng first aid si Il-nam sa tulong na rin ni Sebyok. Samantala habang nag-oopera si Byung-gi ay nagkwentuhan ng mga worker patungkol sa kanilang dating biktima na tinatawag nilang zombie. Habang nag-oopera daw noon si Byung-gi ay biglang bumangon at nagwala ang biktima na ikinagulat nila. Nabanggit ng worker na isa lang ang kidney ng biktima. Naninig ang itlog ni Junho nang marinig ito dahil ang hinahanap niyang kuya ay isa lang din ang kidney. Muntik nang mawala ng kontrol si Junho pero buti na lang ay nawala ang tensyon ng pag-alitan sila ni Byung-gi dahil sa ingay. Umalis na sila Junho at 28 para i-deliver ang mga organ sa paparating na barko. Dumaan ang dalawa sa isang sikretong lagusa na ayon kay 28 ay para lang sa mga VIP kung sakaling magka-leche-leche ang palaro. Tinanong ni Junho kung ano ang mga VIP pero hindi siya sinagot ni 28. Pumasok ang dalawa sa isa pang kwarto kung saan biglang tinutukan ng patalim ni 28 si Junho. Nahalata ni 28 na hindi si 29 ang kanyang kausap nang mapansin niya na iba ang pagsasalita nito. Tinatanggal niya ang maskara ni Junho at ang magawa niya ito ay nagulat si 28 na natutukan na pala siya ng baril ni Junho. Pinatanggal niya ang maskara ni 28 at ni-reveal ni Junho na kuya pala niya ang tinatawag nilang zombie na meron ng isang kidney.
Gayunpaman ay sinabi ni 28 na babae ang kanilang inoperahan. Nangako ito na hindi siya nagsisinungaling dahil ginalaw pa daw nila ang biktima bago ito maopera. Sinabi rin niya na meron silang tinatagong record ng mga players na matatagpuan sa kwarto ni frontman. Sa huli ay tinapos ni Junho si 28 at tumungo na sa kwarto kung nasaan ang mga records. Samantala, tinanong ni Byunggi ang mga naiwang worker kung ano ang susunod na laro pero sinabi lang ng mga ito na hindi pa nila alam. Inafala niya na nagsisinungaling ang mga ito kaya naman ay inatake niya ang worker at muling tinanong kung ano ang susunod na laro. Biglang nakawala ang worker pero mabilis na nag-react si Byunggi at tinapos ang kumag. Inatake siya ng isa pang worker pero nagawa niyang makatakas mula dito. Tumakbo ng tumakbo si Byunggi hanggang sa marating niya ang venue ng pangalawang laro. Nahanap siya ng worker na nagmamakaawa na kumalma siya dahil kung hindi ay pareho silang malilimpikan kay frontman. Kinuha ng worker ang tiwala ni Byunggi. Nang makalapit ito sa kanyang likod ay bigla nitong tinampang saksakin si Byunggi pero buti na lang ay dumating si frontman at sinagip siya. Tinapos ni frontman ang worker at maging si Byunggi ay pinaligpit niya. Pagtapos ay natagpuan na nila ang katawan ni 28 kaya naman ay inutos ni frontman na hanapin ang kanilang suspect na si number 29. Nang makaalis ang mga ito ay binunot niya ang bala sa ulo ni 28. Samantala narating na ni Junho ang kwarto ni frontman at agad na hinalughog ang lugar para hanapin ang records room. Nag-alert ang management sa mga worker at nakumpirma nila na si 29 nga ang salarin. Pinabangon nila ang mga player habang si Ilnam naman ay hindi makabangon dahil naiina pala ito sa kanyang pantalon. Natuntunan ni Junho ang records room at natuklasan niya na 90s pa lang ay meron ng palaro. Nadiskubre rin niya na noong 2015 ay ang kuya niya ang nag-champion sa palaro. Sa huling eksena ay kinuha ni Junho ang mismong record at nakumpirma na naging player nga ang kanyang kuya ng palaro. Nagsimula ang episode kay frontman na inihanda na ang mga players para sa susunod na laro. Binigay ni Giho ng kanyang jacket para ipantakip sa wiwi ni Ilnam. Pinatuloy na sila sa venue at sa kanilang daan ay pinakita sa kanila ang bangkay nila Byunggi bilang paalala na dapat silang sumunod sa patakaran sa lahat ng oras. Nagpipicture si Junho sa mga files bilang ebidensya nang biglang may tumawag sa telepono. Agad na nagtago si Junho nang dumating si frontman para sagutin ang tawag. Sinabi nito na magsisimula na ang pang-apat na laro at nakahanda na rin ang venue para sa mga VIP. Nang makaalis si frontman ay tinangka ni Junho na tumawag ng pulis ngunit hindi ito gumana. Samantala pinaliwanag ng staff na ang susunod na laro ay dalawahan at kailangan nilang mamili ng partner. Nagmakaawa si Minyo kina Giho na kunin siya bilang partner pero wala ni isa sa kanila ang gustong magpartner ng babae. Aayain na sana ni Gihun si Samwo ngunit inaalok na nito si Ali bilang partner para pagsamahin ang kanilang talino at lakas. Nakipag-partner naman si Sebyok kay Jiyom na nangakong gagawin niya ang lahat upang manalo sila. Inaaya na si Giho ng isang player pero nang makita niya na wala ni isa ang magtatangkang makipag-partner kay Ilnam ay siya na lang ang nag-alok sa matanda. Naubos na ang oras ng pagpili ng partner. Dahil sa hindi inaasahang pagkamatay ni Byunggi ay 39 na lang ang natirang players kaya naman ay walang nakuhang partner si Minyo. Tinangka niyang kumbinsihin ang mga lalaking players pero wala talagang gustong makipag-partner sa kanya. Sa huli ay tinangay siya ng mga worker at sa kabilang kwarto ay narinig ng lahat ang kanyang nakakakilabot na mga sigaw. Pumili na ng pwesto ang mga players at sa kanilang paglalakad ay sinabi ni Ilnam na parang pamilyar sa kanya ang layout ng lugar. Binigyan sila ng tig 10 jolens at sinabi ni Ilnam kay Giho na simula ngayon ay ganbo na sila. Ayon kay Ilnam, ang ganbo ay matalik na magkaibigan na nagbibigayan ng blessings ng bawat isa. Naninig ang itlog ng mga players nang malaman na ang pinili pala nilang partner ay ang kakalabanin nila sa pang-apat na laro. Ang goal nila ay makuha ang 10 jolens ng kalaban sa loob ng 30 minuto at sila na rin daw ang bahala kung ano ang lalaruin. Sa puntong ito ay inatake na naman si Ilnam ng demensya at nilibot ang lugar. Ang napiling laro nila Samwo ay odd or even kung saan huhulaan mo kung odd or even ba ang hawak na jolens ng kalaban. Bago ka umula ay magtataya ka muna ng jolens at kapag nahulaan mo kung odd or even ba ay makukuha mo ng doble ang iyong itinaya. Nagsimula na ang kanilang laro at matapos ang ilang rounds ay 5 na lang ang natirang jolens ni Samwo. Tinangkang makabawi ni Samwo pero mali ang kanyang hula at sa puntong ito ay isang hole na lang ang natira sa kanya. Nagalit siya at pinagbintangan si Ali na nang dadaya hanggang sa kumalma siya nang matutukan siya ng worker ng baril. Humingi ng tawad si Samwo sa kanya at nagmakaawa na wag munang ituloy ang laro hanggang sa makaisip siya ng paraan upang pareho silang manalo. Dahil sa kanilang nabuong pagkakaibigan ay pinagbigyan ni Ali ang kanyang hiling.
Nakumbinsi ni Samwo si Ali na maghanap ng ibang mag-partner at ayain ang mga ito sa isang 2-on-2 na laban. Paalis na si Ali para maghanap ng makakalaban nang sabihin ni Samwo na delikadong hawak-hawak lang niya ang pouch ng Jolens. Kinuha niya ang pouch ni Ali at tinago sa ilalim ng jacket habang gumagawa siya ng tali para maisabit ni Ali ang pouch sa kanyang leeg. Samantala odd or even lane ang napiling laro nila Dokso at player 278. Sa unang round ay nanalo agad si 278 at nakuha ang 2 Jolens ni Dokso. Nainis si Dokso nang makita kung gaano kasaya ang kanyang kalaban. Lumipas ang ilang rounds ay 5 na lang ang natirang Jolens ni Dokso. Kaya naman ay nag-request siya sa kalaban na palitan ng laro ngunit tumanggi ito. Nag-request siya sa worker na naka-assign sa kanila at pinayagan naman siya nito. Ang napiling laro ni Dokso ay i-shoot ang Holen sa butas at kapag nagawa mo ito ay makukuha mo ang lahat ng Jolens na wala sa butas. Matapos ang ilang pag-shoot ay naipasok na rin ni Dokso ang Holen sa butas at masayang nabawi ang 6 pang mga Jolens. Lumipas ang ilang pagbato ay tig-isang Holen na lang ang natira sa 2. Sinut ni Dokso ang panghuling Holen pero hindi ito pumasok. Sinut ni 278 ang huling Holen at inakala niyang papasok ito nang aksidenteng matulak pa nito ang Holen ni Dokso papasok sa butas. Naninig ang kanyang itlog habang abot langit naman ang tuwa ni Dokso. Bago pa siya mabaril ng worker ay bigla siyang tumakbo pero sa huli ay nabaril pa rin siya ng mga worker. Na-distract si Ali sa putok ng mga baril kaya naman ay nagkaroon ng pagkakataon si Samwo upang i-switch ang kanilang pouch. Nagawa na rin niya ang pansabit at agad na isinuot ito kay Ali. Inalog-alog niya ang pouch at naramdaman na kumpleto pa ang kanyang 19 na Jolens. Sa huli ay nagpatuloy na siya para maghanap ng makakalaban na team. Habang naghahanap si Ali ay na-reveal na pinagpalit nga ni Samwo ang mga pouch at nasa kanya na ngayon ang lahat ng mga Jolens nilang 2. Agad niyang sinabi sa worker na nakumpleto na niya ang laro. Pumalik na si Ali at nang makita niyang paalis na si Samwo ay tsaka lang niya na-realize na puro bato lang ang laman ng kanyang pouch. Sa huli ay tinapos na ng worker ang buhay ng kawawang si Ali. Samantala nagkaroon ng mahaba at taimtim na usapan sila Sebyuk at Giyom. Nagkasundo ang dalawa na 1-round winner takes all ang gagawin nilang laro. Pero dahil mahaba pa ang oras ay pinagpatuloy na muna nila ang kanilang mahaba at taimtim na usapan. Sa wakas ay naglaro na ang dalawa kung saan ibabato nila ang Holen malapit sa pader at ang pinakamalapit ay ang siyang magwawagi. Unang bumato si Sebyuk at ang si Giyom na magbabato ay nilaglag lang niya ito. Naninig ang itlog ni Sebyuk nang ma-realize na isasakripisyo ni Giyom ang sarili niyang buhay para sa kanya. Sinabi ni Giyom sa kanya na wala na rin naman siyang babalikan sa mundo samantalang meron pang pamilya si Sebyuk na inaasahan siya. Sa huli ay nagpaalam na si Giyom kay Sebyuk bago siya tuluyang tapusin ng worker. Samantala pilit na pinapaalala ni Gihun sa matanda na kailangan nilang maglaro pero patuloy pa rin ito sa pag-e-explore ng lugar para hanapin di umano ang kanyang bahay. Nagreklamo si Gihun sa worker ngunit wala itong kibo. Napuno si Gihun at sinigawan ng matanda na kailangan na nilang maglaro dahil kung hindi ay pareho silang mamamatay. Nagising ng diwa ni Ilnam at pumayag ng maglaro. Odd or even rin ang nilaro ng dalawa kung saan sa unang round pa lang ay 5 Jolens agad ang nawala kay Gihun. Sa sumunod na round ay muling nanalo si Ilnam at inakala naman ng worker na ubos na ang Jolens ni Gihun pero buti na lang ay may natira pa palang isa. Tinaya ni Gihun ang kanyang huling Holen pero muling pumalpak ang kanyang hula. Buti na lang ay inatake ulit ng demensya si Ilnam at nakalimutan ng sinabi ni Gihun kaya naman ay agad siyang nagsinungaling sa matanda at nabawi ang isang Holen. Nag-take advantage si Gihun sa demensya ng matanda para mabawi ang kanyang mga Jolens. Sa huling round ay nanalo si Gihun at inakala niya na ubos na ang Holen ng matanda ngunit may isa pa palang natira. Nakumpirma niya ito nang biglang nag-explore na naman ang matanda. Pinilit niya ulit maglaro si Ilnam ngunit ayaw nitong makinig. Sa kagustuhan makuha ang huling Holen ay nagmakaawan na si Gihun sa matanda. Inamin ni Ilnam na kanina pa pala niya alam na dinadaya siya ni Gihun. Nakonsensya at naiyak si Gihun sa kanyang mga ginawa pero gayon pa man ay binigay pa rin ni Ilnam sa kanya ang huling Holen. Sinabi ng matanda na sila ay ganbo. Matalik na magkaibigan, nagtutulungan at nag-share ng blessing sa isa't isa. Patuloy na umiyak si Gihun hanggang sa maubos na ang oras ng laro. Sa huling eksena ay sinabi ni Ilnam kay Gihun ang kanyang pangalan bago siya tuluyang tapusin ng worker. Nagsimula ang episode kay frontman na inutusan ng kanyang tauhan na hanapin na ang impostor ni number 29 dahil paparating na daw ang mga VIP. Nagulat ang mga players na makita na buhay pa si Nino. Ayon sa kanya ay binigyan daw siya ng management ng pass dahil wala siyang naging partner. Nagalit si Dokso dahil buhay pa ang babaeng may galit sa kanya.
Habang naglalakad ay naramdaman ni frontman ang presensya ni Junho. Bago pa niya mahanap si Junho ay tumawag sa kanya ang kanyang tauhan na sinabing may natagpuan silang katawan na palutang-lutang sa dagat. Pinuntahan niya ang lugar at natuklasan ang bangkay ng totoong number 29. Napulot rin nila ang ID ng impostor na si Junho at nanginig naman ang itlog ni frontman nang makita ito. Dumating na ang mga VIP at sinabi naman ito ni frontman sa host ang taong nagpapatakbo ng buong palaro. Sinalubong ni frontman ng mga VIP at sinabing hindi muna dadalo si host dahil meron itong malubhang sakit. Nagpatuloy na sila sa venue at ang buong kaganapang ito ay nasaksihan ni Junho. Balik sa kwarto ay patuloy na nagkakainisan ng dalawang nagano. Sila Giho naman ay malungkot dahil sa resulta ng nakaraang laro. Pati na rin si player 69 na nafa-partner ang kanyang sariling asawa sa laro. Nagwala at nagmakaawa si 69 sa kanila na bumoto ulit para itigil ang palaro pero sinabi ni Samwo na masasayang lang ang buhay ng mga namatay na players. Kinagabihan ay hindi na kinaya ni 69 ang depresyon at nakaisip ng masamang ideya. Sa venue ay nakita ng VIP na si Panther ang pagtapos ni 69 sa sarili niyang buhay. Nagalit ito dahil tinayaan pala niya si 69 ng 50 million pesos. Samantala sa pilitang kinuha ni Junho ang disguise ng waiter at nagtago ng camera upang ma-record ang buong kaganapan sa lugar. Kinabukasan ay ginising na ang mga players at dumating ang mga workers upang kunin ang bangkay ni 69. Sa puntong ito ay 16 players na lamang ang natitira. Pagtapos ay pinapunta na ang mga players sa susunod na laro habang ang mga VIP ay naka-ready na upang panoorin ito ng live. Habang nagseserve si Junho ng alak ay nakaramdam si Panther ng matinding kabilugan nang makita ang mga mababulaklak na mata ni Junho. Sa huli ay pinakita na ni frontman sa kanila ang susunod na laro. Pinatigil ang mga players sa isang kwarto at pinapili ng numero mula sa number 1 hanggang 16. Nag-play safe ang karamihan sa mga players at pinili ang mga numero sa gitna. Nag-uusap ang mga VIP at nag-place na ng panika nilang mga taya habang si Junho naman ay palihim na kinukuhanan ng lahat ng pangyayari. Binigyan ng clue ang mga natirang players at sinabing ito pala ang magiging pagkasunod-sunod nila sa susunod na laro. Muling nagagawa ng mga players at ang natira na lamang ay ang number 1 at 16. Pipiliin na sana ni Giho ng number 1 pero biglang nagmakaawa sa kanya si player 96 kaya naman ay pinagbigyan niya ito at pinili na lang ang number 16. Tumungo na sila sa mismong venue at dito ay pinaliwanag nila ang susunod na laro na tinatawag na Glass Bridge. Kailangang makapunta ng players sa kabilang side sa pagtapak sa mga salamin sa kanilang harap. Ang isa dito ay normal na salamin samantalang ang isa naman ay tempered glass. Naninig ang itlog ni 96 nang ma-realize na siya ang mauunang tumawid. Samantala muling nanghingi ng alak si Panther kay Junho at sa puntong ito ay tumigas ang kanyang talong kaya naman ay pinaupunan niya si Junho sa kanyang tabi. Binigyan sila ng 16 minutes para tumawid pero nagsayan si 96 ng 1 minuto kaya naman ay nagbanta si Dokso na itutulak siya kung hindi pa siya tatalon. Tumama ang unang talon ni 96 pero sa pangalawang pagtalon ay nalaglag na siya. Tumalo na ang susunod na player na nalaglag rin sa pangatlong salamin. Nagpanik si player 62 sa dami ba naman ng salamin na kailangan pa niyang hakbangan. Kaya naman ay nag-random jump siya sa mga ito at nalaglag rin kalaunan. Sa bilis ng pagtalon ni 62 ay hindi natandaan ng mga players ang pwesto ng mga tempered glass kaya naman ay nalaglag rin agad ang sumunod na player. Ang matandang player na kasunod ay nalaglag rin. Nakampante si Gihon dahil panghuli pa sila pero pinaalala ni Samwo na merong time limit ang laro. Natakot si player 244 at nagdasal na lang. Nagalit ang player sa likod sa pagsasayang niya ng oras at tinangka nito na maitulak siya pero ang kumag pa ang nalaglag. Humakbang si 244 pero agad rin siyang tinulak ng player sa likod na may matinding takot kay Dokso. Sinipat ng player ang kulay ng mga salamin at inakalang alam niya kung alin ang tempered glass. Kinailangan ng humakbang ni Gihon pero sa una pa lang ay binalot na siya ng takot at nakalimutan ng pwesto ng tempered glass. Buti na lang ay pinaalala ito ni Sebyok sa kanya. Samantala pilit na pinapatanggal ni Panther kay Junho ang kanyang maskara upang mahalikan niya ang binata. Sinabi ni Junho na mahigpit na pinagbabawal sa kanila ang pagtanggal ng maskara. Gayunpaman ay mapilit talaga si Panther kaya naman ay inaya ni Junho ang kumag na pumunta sa VIP room at pumayag naman ito. Doon ay agad na tinanggal ni Panther ang maskara ni Junho at hinawakan ang ulo niya para ipasubo ang Black Panther. Bago makalasa si Junho ng maalat ay tinutukan niya ng baril si Panther. Binentahan niya ang buhay nito unless isiwalat niya ang lahat ng nalalaman niya patungkol sa palaro. Samantala, nakita ni Dokso na malayo pa ang finish line kaya naman ay nagbatigas ito at sinabing hindi siya hahakbang hanggang sa may mag-volunteer na mauna sa kanya. 5 minuto na lang ang natitira pero ayaw pa ring umabante ni Dokso sa kabila ng pananakot ng kasunod na player na itutulak siya.
Lumipas ang ilang segundo ay tinulak na ni Minyo ang player pero nasalag naman ito ni Doksu. Hinayag ni Minyo ang galit niya sa pagtraidor ni Doksu. Gayunpaman ay nag-volunteer siya na maunang humakbang na masaya namang tinanggap ni Doksu. Pagkapunta sa pwesto ni Doksu ay biglang kumapit si Minyo sa kanya at nag-iwan ng huling insulto bago tuluyang tumalon patungo sa kanilang kamatayan. Nalaglag pa ang ilang mga kasunod na players ngunit ang turn na ni Player 17 ay sinabi nito kina Sangwoo na dati siyang tagagawa ng salamin. May skills daw siya na i-distinguish ang tempered glass sa hindi. Gamit ang kanyang skills ay nakahakbang sila palapit sa finish line. Bago mangyari yun ay pinatay ni frontman ng ilaw kaya naman ay hindi na niya ma-distinguish ang mga salamin. Napansin ni frontman na hindi pa bumabalik si Panther kaya naman ay pinacheck na niya ang VIP room. Lumipas ang ilang sandali ay ni-report sa kanya na natagpuan nila si Panther na walang malay. Umalis siya para tumulong sa paghahanap ng impostor. Ilang sandali pa ay natagpuan na ni frontman si Junho na dumadaan sa sikretong lagusan ng mga VIP. Samantala paubos na ang oras pero ayaw pa ring humakbang ni 17 kaya naman ay nilapitan na siya ni Sangwoo at tinulak patungo sa baba. Bago maubos ang oras ay matagumpay na nakatawid ang tatlong bida sa finish line. Biglang nagsisabog ang mga salamin at nasugatan ng mga bida. Kitang-kita sa mukha ni Sebyok na napuruhan siya mula sa mga salamin. Nakita ng mga worker na kulang na ang diving gear kaya naman ay na-realize ni frontman na sumisisid si Junho paalis ng lugar bitbit ang mga ebidensya laban dito. Lingid sa kaalaman ni Junho ay may GPS tracker ang diving gear. Sa huling eksena ay sinundan na nila frontman ang lokasyon ni Junho. Nagsimula ang episode sa pagbalik nila Gi-hun sa kanilang kwarto. Sa paglalakad ay iniinda pa rin ni Sebyok ang kanyang pinsalang tinamo mula sa huling laro. Kinumpronta ni Gi-hun si Sangwoo patungkol sa pagpatay niya kay 17 sa nakaraang laro. Nanatwiran si Sangwoo sa kanyang mga ginawa at nagpatuloy ang bangayan ng dalawa. Sa huli ay nagkagalitan sila. Dumating ang mga workers at sinabing may regalo sila para sa tatlong finalist. Nagdala rin sila ng bagong kasuotan para sa tatlo. Sa CR ay makikitang nasaksak pala si Sebyok ng bubog mula sa salamin ng nakaraang laro. Ginawa niya ito ng paraan upang mapigilan ang pagdurugo at nagpatuloy na sa pagbibihis. Pagtapos ay pinakain na ang tatlo ng magarbong pagkain. Masiglang kumain ng dalawa habang si Sebyok naman ay patuloy na nanghihina mula sa kanyang sugat. Samantala nakaahon na si Junho sa isang palapit na isla. Agad siyang tumakbo sa mas mataas na lugar upang makasagap ng reception. Habang tumatakbo siya ay dumating na rin sa lugar ang team ni frontman. Nakasagap na ng signal si Junho at agad na tinawagan ang kanyang chief. Nag-request ito ng backup pero sa huli ay naputol ang usapan. Kaya naman ay sinendalan niya ang lahat ng ebidensya na kanyang nakalap sa palaro. Gayunpaman ay hindi nasisend ang mga ito dahil paputol-putol ang reception. Patuloy na tumakbo si Junho habang hinahabol siya nila frontman. Sa huli ay na-corner nila si Junho na baril lamang ang naging depensa. Sinabi niya na tumawag na siya ng backup at sinend ang mga ebidensya pero kampante si frontman na hindi ito totoo dahil mahina ang reception sa lugar. Lumapit si frontman kaya naman ay binaril siya ni Junho. Gayunpaman ay nagpumilit pa rin si frontman na sumuko na si Junho. Umabot ito sa punto na tinanggal na ni frontman ang kanyang maskara. Naninig ang itlog ni Junho nang makita ang kanyang mukha dahil si frontman pala ay si Inho, ang kuya ni Junho na matagal na niyang hinahanap. Sa kabila ng lahat ay ayaw pa ring sumuko ni Junho kaya naman ay binaril siya ni Inho kahit masakit ito sa kanyang loob. Nalaglag si Junho sa dagat nang walang bakas kung buhay pa ba siya o hindi. Pagtapos kumain ng tatlo ay iniwan sa kanila ang tig-iisang kutsilyo upang protektahan ang kanilang mga sarili sa pagtulog. Alerto-malerto ang dalawa samantalang nakakatulog na si Sebyok sa labis na panghihina. Nilapitan siya ni Gi-hun at nag-usap ang dalawa. Nag-request si Gi-hun na magkampi sila upang talunin si Sangwoo at mapaghatian ng premyo. Nagpatuloy ang usapan kung saan naikwento ni Gi-hun ang patungkol sa kanyang nanay at anak. Naikwento rin ni Sebyok ang patungkol sa kanyang kapatid at nanay. Nagkapangakuan ng dalawa na aalagaan nila ang pamilya ng bawat isa kung sakaling may mamatay sa kanilang dalawa. Napansin ni Gi-hun na nakatulog na si Sangwoo kaya naman ay tinangka niya itong tapusin pero pinigilan siya ni Sebyok na sinabing mabuting tao si Gi-hun. Hindi nagtagal ay nag-collapse na si Sebyok at napansin na sa wakas ni Gi-hun ang sugat niya. Nagmadali siyang kumatok upang humingi ng tulong sa mga workers. Dumating sila ng may dalang kabaong dahil tinapos sa pala ni Sangwoo ang pawawang si Sebyok.
Sa galit ay inatake niya si Samwo ngunit pinigilan sila ng worker. Humagulgol sa iyak si Gi-hun habang nilalagay sa kabaong si Sebyok na agad ring dinala sa incinerator room. Sa puntong ito ay 2 na lang ang natirang players at ang premyo ay umabot na sa 2 bilyong piso. Sa huling eksena ay ginamot ni Inho ang kanyang tama habang kinakain ng konsensya dahil sa pagbaril niya sa sarili niyang kapatid. Nagsimula ang episode sa isang coin toss kung saan pinapili si Gi-hun kung gusto ba niya maging offense o defense. Pinili niya ang opensa at tumuloy na sa venue ng huling laro. Sinabi sa dalawa na ang lalaroin nila ay Squid Game. Ito ay ang paboritong laro nila Gi-hun at Samwo noong sila ay bata pa. Kailangan ng offense na pasukin ang katawan ng squid at matapakan ang ulo nito upang manalo. Ang defense naman ay kailangang pigilan ang offense na marating ito. Sinabi ni Ingo sa mga VIP na ang Squid Game ay ang pinakamapisikal na larong pambata. Sinabi ng worker na pwede silang gumamit ng kahit anong karahasan. Palihim na pumulot ng buhangin si Gi-hun at binato ito kay Samwo kaya naman ay napasok na niya ang katawan ng squid. Sinabi ni Samwo na pinatay niya si Sebyok dahil alam niyang boboto ang dalawa upang ipatigil na ang laro. Bumunot ang dalawa ng kutsilyo at nagpatuloy na ang laro. Nagkaroon ng matinding laban ng dalawa kung saan nagawa ni Samwo na masaksak si Gi-hun. Tinanta ni Samwo na tapusin si Gi-hun ngunit kinagat nito ang kanyang paa. Nakabawi si Gi-hun at walang sawang ginulpi si Samwo bilang ganti sa kanyang mga kasalanan. Tatapusin na sana niya si Samwo pero hindi niya ito ginawa. Naghanda na ang worker na barilin si Samwo sa oras na matapakan ni Gi-hun ang ulo ng squid. Dahil ayaw niyang mamatay si Samwo ay bumalik si Gi-hun at nag-request na bumoto sila upang ipatigil na ang laro. Hindi makapaniwala ang mga VIP na handang isakripisyo ni Gi-hun ang sandamakmak na pera para sa buhay ni Samwo. Gayunpaman ay gusto ni Samwo na maiuwi nila ang pera kaya naman ay tinapos na lang niya ang kanyang sarili para kay Gi-hun. Bago siya mamatay ay nakiusap siya kay Gi-hun na tulungan ng kanyang ina. Dahil dito ay napahagulgol sa iyak si Gi-hun sa kabila ng kanyang pagkapanalo sa laro. Sa sasakyan ay pinaliwanag ni Inho na ang laro ay may hahalin tulad sa horse race kung saan ang mga players ay ang mga kabayo na tinatayaan ng mga VIP para sa katuwaan at pera. Nagalit si Gi-hun kay Inho nang biglang lumabas na ang usok na nagpatulog sa kanya. Iniwan si Gi-hun sa isang kalsada kung saan binigay sa kanya ang isang credit card. Gamit ang kanyang player number bilang pin code ay nabuksan niya ang account at nakumpirma na nakuha na nga niya ang 2 bilyong piso. Sa kabila nito ay nadidepress at nagigilty pa rin siya sa lahat ng nangyari. Malungkot na naglalakad si Gi-hun pauwi nang salubungin siya ng nanay ni Samwo at binigyan ng isda para sa kanyang nanay. Pag-uwi niya sa bahay ay hindi na niya naabot ang buhay ang kanyang ina na pumanaw na dahil sa diabetes. Lumipas ang 1 taon ay nilamon na ng depresyon si Gi-hun. Pumunta siya sa bangko kung saan nagsuggest ang bank manager na ilipat siya sa VIP account upang tumubo ng interes ang kanyang pera. Gayunpaman ay never ginalaw ni Gi-hun ang kanyang napanalunan at sa halip ay nanlimos pa siya ng 400 pesos sa manager. Habang naglalasing ay nagbenta sa kanya ang isang matanda ng bulaklak. Bumili siya at nang makuha ang bulaklak ay napansin niya ang envelope na nakasabit dito. Naglalaman ito ng business card ng palaro at mensahe na pinapatawag daw siya ng kanyang ganbo. Pinuntahan niya ang building na nakasulat sa card at nagulat nang makitang buhay pa si Ilnam. Inamin ni Ilnam na siya ang pasimuno ng palaro na tinatawag na host. Nagalit si Gi-hun at nanhingi ng explanation kay Ilnam. Imbis magbigay ng kasagutan ay nakipagpustahan pa ang matanda kung may tutulong ba sa lasing sa labas na nakatulog sa kalagitnaan ng snow. Kapag may tumulong daw bago sumapit ang hating gabi ay ibibigay ni Ilnam ang kasagutan sa lahat ng mga tanong ni Gi-hun. Gayunpaman habang naghihintay ay sumasagot na si Ilnam sa ilang mga katanungan ni Gi-hun. Sinabi niya na totoong Ilnam ang pangalan niya at totoong may tumor siya sa utak. Ang layout sa palaro ay binase sa eskinita na kinalakihan niya. Samantala may lalaki na nag-check sa lasing ngunit iniwan din niya ito kalaunan. Nagpatuloy ang kwento ni Ilnam kung saan sinabi niya na yumaman daw siya dahil sa pagpapautang. Sa sobrang yaman niya ay naging boring na ang kanyang buhay. Upang mapawi ang pagkabagot at makaranas ng saya ay nag-meeting siya kasama ng kanyang mga kliyente at dito nila binuo ang konsepto ng palaro. Sinabi niya na sumali siya sa palaro para maibalik ang saya ng kanyang pagkabata. Tinanong niya si Gi-hun kung naniniwala pa ba siya sa kabutihan ng tao sa kabila ng mga naranasan niya sa palaro. Bago sumapit ang hating gabi ay biglang bumalik ang lalaki kasama ang mga pulis upang tulungan ang lasing. Ngunit sa puntong ito ay binawian na ng buhay si Ilnam pero sigurado si Gi-hun na nasaksihan ng matanda ang kabutihang ito.
Dinanahang mabuhay si Gi-hun sa pangyayaring ito at nilisan na ang lugar. Pumunta si In-ho sa lugar at pinahiwatig nito na siya na ang magti-takeover sa palaro. Kinabukasan ay pumunta si Gi-hun sa salon at nagpakulay ng buhok. Pagtapos ay pinuntahan niya ang kapatid ni Sebyo. Sinabi ni Gi-hun na kaibigan niya ang ate ng bata. Kinagabihan ay pinaampon niya ang bata sa nanay ni Sang-woo. Sa kanyang pag-alis ay nag-iwan si Gi-hun ng limpak-limpak na salapi para sa dalawa. Isang araw habang papunta si Gi-hun sa airport ay nakita niya muli ang salesman sa train station na tila ba nagre-recruit ulit ito ng mga players para sa susunod na palaro. Hinabol niya ang salesman pero nakatakas ito. Sa halip ay kinuha niya ang business card mula sa lalaki at binalaan ito patungkol sa palaro. Sa airport ay nagdadalawang isip si Gi-hun kung tutuloy pa ba siya sa US para sa kanyang anak. Bago sumakay ng eroplano ay tinawagan niya ang palaro na sinagot naman ni In-ho. Sa kabila ng mga babala ni In-ho ay nangako pa rin si Gi-hun na maghihiganti siya laban sa lahat ng nagpapatakbo ng palaro. Sa huling eksena ay umatras siya upang simulan ang kanyang plano laban sa kanila. Nagsimula ang episode kay Gi-hun na naghahanda na upang gumanti laban sa palaro. Biglang tumawag si frontman at muli siyang binalaan ngunit buo pa rin ang loob niya. Na-realize ni Gi-hun na natatrack siya ng mga kalaban kaya naman ay nagtaxi siya papuntang Seoul. Sa isang convenience store ay bumili siya ng cutter at tinanggal ang tracker mula sa loob ng kanyang tenga. Sa isang ospital ay nagkaroon ng malay si Junho at agad namang tumawag ng doktor ang kanyang ina. Lumipas ang 2 taon ay nagtatrabaho na siya bilang isang traffic officer. Binisita siya ng kanyang dating chief na muling humingi ng tawad dahil hindi pinaniwalaan ng otoridad ang kwento ni Junho laban sa palaro. Habang nagbibihis ay nakita niya ang peklat sa kanyang balikat at muling naalala kung paano siya binaril ng kanyang kuya. Kinagabihan ay may magsyotang mag-check-in sana sa isang motel ngunit napansin nilang abandonado na ito. Ang motel pala ay pagmamayari ni Gi-hun na meron ng kumpletong setup para sa kanyang paghihiganti. Biglang may nag-doorbell sa kanyang kwarto at sa may pinto ay nakita niya ang business card ng palaro. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si frontman na bitbit ang mga ulo nila Sang-woo at Sebyo. Nagising siya mula sa panaginip na ito na muling magring ang kanyang doorbell ngunit si Mr. Kim lang pala ito. Si Mr. Kim ay ang CEO ng kumpanyang Sunshine Capital na kinuha ni Gi-hun upang hanapin ang salesman. Sinabi ni Mr. Kim na 12 oras silang nagbantay sa mga estasyon ng tren ngunit hindi nila nakita ang salesman. Kaya naman ay nag-uutos si Gi-hun na magdagdag pa ng tao at dagdagan ang oras ng pagbabantay sa mga estasyon. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan ang bagong utos at nagreklamo naman si Woo-sok dahil 2 taon na pala nila ginagawa ang trabahong ito. Gayunpaman ay ginanahan ulit sila nang sabihin ni Mr. Kim na bibigyan sila ni Gi-hun ng 40 million pesos kapag nahanap nila ang salesman. Kinabukasan ay pinuntahan ni Junho si Captain Park ang mangingisdam sumagip sa kanyang buhay nang malaglag siya sa dagat. Muling naglayag ang dalawa upang hanapin ang isla kung saan ginaganap ang palaro. Sa loob ng 2 taon ay ginagawa nila ito linggo-linggo at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natatagpuan ang isla. Lumipas ang maraming linggo ng paghahanap ngunit bigo pa rin sila sa kanilang misyon. Matapos ang 2 taong paghahanap ay sumuko na si Junho sa kanyang hangarin. Samantala nagbigay si Woo-sok ng impormasyon sa mga bagong tauhan kung sino nga ba ang hahanapin nila sa mga istasyon. Hindi nagtagal ay pinadala na ni Mr. Kim ang mga tauhan sa kani-kanilang mga istasyon. Sinimulan na nila ang kanilang paghahanap na agad rin nilang nire-report kay Gi-hun. Lumipas ang maraming araw ngunit bigo pa rin sila sa kanilang paghahanap. Isang araw habang kumakain ay nakita nila Mr. Kim ang salesman na nakikipaglaro ng Nakji kay Myung-gi. Agad nilang ni-report ito kay Gi-hun na agad ring pinuntahan ang lugar. Umalis na ang salesman at palihim naman siyang sinundan nila Mr. Kim. Tinignan ni Myung-gi ang business card nang tawagan siya ng kanyang girlfriend na si Junhee. Kanina pa siya nito hinihintay sa klinik upang ipa-check up ang bata sa kanyang sinapupunan ngunit hindi nakapunta si Myung-gi. Kaya naman ay hindi na tumuloy si Junhee sa kanilang appointment. Samantala bumili ang salesman ng 100 tinapay at scratchers habang patuloy pa rin siyang sinusundan ng dalawa. Nilapitan niya ang isang palaboy at pinapili ito kung tinapay ba o scratcher. Sa kabila ng kagutuman ay pinili pa rin ng palaboy ang scratcher sa tsansa na siya ay manalo ngunit malas ang nakuha niyang card. Pinapili niya ang iba pang mga palaboy at halos lahat ng mga ito ay pinili ang scratcher. Sa huli ay tinapon niya ang mga tinapay na tinangka namang pulutin ng isang palaboy ngunit bigla niya itong tinapakan. Tinapakan niya ang lahat ng mga ito at walang nagawa ang mga palaboy kundi manood. Ni-report ng dalawa ang buong kaganapan kay Gi-hun na lumagpas na sa speed limit sa kagustuhang mahabol ang salesman.
Sa gitna ng biyahe ay pinigil siya ng mga traffic police na kinabibilangan ni Junho. Pinapunta niya ang intern para kunin ang detalye ni Gi-hun at bigyan ito ng ticket. Kaya naman ay nakaalis na ang salesman ngunit patuloy pa rin siyang sinundan nila Mr. Kim. Nang mabigyan siya ng ticket ay nagmadali nang umalis si Gi-hun. Nagsuspecha si Junho dahil dito at naninig ang kanyang itlog nang mabasa ang pangalan ni Gi-hun sa phone ng intern. Kaya naman ay chinek niya ang database para sa impormasyon ni Gi-hun. Nang makita niya ang mukha ni Gi-hun ay nakumpirma niya na siya nga si Player 456. Pinuntahan niya ang kumpanya kung saan nirentahan ng sasakyang ginagamit ni Gi-hun at nakuha ang pangalan ng kumpanyang Sunshine Capital. Samantala nahabol na ng dalawa ang salesman at sa isang eskinita ay tinangka nila itong pagtulungan ngunit marunong pala ng martial arts ang kumag. Lumipas ang ilang minuto ay napuntahan na ni Gi-hun ang huling lokasyon ng dalawa. Tinawagan niya ang mga ito ngunit unavailable na ang kanilang mga cellphone. Sa kanyang paghahanap ay hindi niya napansin na minamatyaga na pala siya ng salesman sa itaas. Ginapos ng salesman ang dalawa na natatakot na para sa kanilang mga buhay. Pinaglaro niya ang dalawa ng Jack and Poy at ang matatalo ay maglalaro ng Russian roulette kung saan 1 out of 6 ang nakalagay na bala sa baril. Sa unang round ay hindi gumalaw si Woo-sok pero buti na lang ay blanco ang baril. Shuffle ng salesman ang cylinder at sa round 2 ay natalo si Mr. Kim pero blanco ulit ang baril. Upang mapabilis ang laro ay ginawa na niyang 5 out of 6 ang bala ng baril. Sa huling round ay hindi gumalaw si Mr. Kim at sinakripisyo ang kanyang buhay para kay Woo-sok. Sa huli ay tinanong siya ng salesman kung saan nakatira si Gi-hun. Samantala napuntahan na ni Junho ang Sunshine Capital at pinasok ang loob nito. Dito ay natagpuan niya ang business card ng palaro at nakuha ang impormasyon tungkol sa motel na tinitirhan ni Gi-hun. Pumasok si Gi-hun sa kanyang kwarto kung saan naghihintay na pala sa kanya ang salesman. Nag-request si Gi-hun sa kanya na dalhin siya sa pinuno ng palaro ngunit tumanggi ito at sinabing isa lamang siyang recruiter. Kinwento ng salesman na dati raw ay isa siyang worker ng palaro na pumapatay at nagki-cremate ng mga na-eliminate na players. Isang araw ay nagulat siya nang makitang kalahok pala ang kanyang tatay ng palaro. Nang ma-eliminate ito ay agad niyang binaril ang kanyang ama at na-realize na gusto niya ang kanyang trabaho. Pagtapos ng kwento ay inaya niya ng Russian roulette si Gi-hun. Ngunit para mas exciting daw ang laro ay hindi nila iikutin ang cylinder. Pumayag si Gi-hun at sa unang round ay blanco ang kanilang mga pagbaril. Sa sumunod na round ay nakasurvive ulit silang dalawa. Sa pangatlong round ay 50-50 na lang ang chance si Gi-hun na mabuhay kaya naman ay nagdiwang na ang salesman. Kinalabit ni Gi-hun ang baril at naninig ang itlog ng salesman na makaligtas si Gi-hun. Sure ball na ang katapusan ng salesman kaya naman ay ni-real talk siya ni Gi-hun at sinabing isa lamang siyang asong alipin ng palaro. Na-realize ng salesman na tama si Gi-hun at tinapos na ang kanyang sarili. Nagsimula ang episode kay Junho na pinasok na ang motel ni Gi-hun. Pinasok niya ang isang kwarto at natagpuan si Woo-sok na nakagapos. Tinanong niya kung nasaan si Gi-hun at agad namang sumagot si Woo-sok. Samantala kinuha ni Gi-hun ang business card mula sa damit ng salesman. Biglang pumasok si Junho at inaresto si Gi-hun pero dumating si Woo-sok at sinagip siya. Nagpakilala siya kay Gi-hun na agad namang tinuon ang atensyon sa business card na may nakasulat na pangalan ng club. Ginapos nila si Junho na sinabing pareho lang sila ng kalaban. Pinaalam niya kay Gi-hun na siya pala ang worker na nagtanong sa kanya sa palaro noon. Naniwala sa kanya si Gi-hun at sinabing plano niyang pigilin ang palaro at magsisimula siya sa paghahanap sa frontman. Tinanong niya si Junho kung kilala ba niya si frontman ngunit nagsinungaling ang kumag para protektahan ang kanyang kuya. Pumunta sila sa isang kwarto kung saan nakalagay ang lahat ng pera ni Gi-hun. Sinabi niya na gagamitin niya ang lahat ng ito para sa kanyang misyon. Pagtapos ay pinakita niya sa dalawa ang kanyang mga nabiling baril mula sa black market. Inutusan niya si Woo-sok na mag-recruit ng mga tauhan para dito. Sa huli ay tinesting rin ni Gi-hun ang baril. Naputol ang eksena kay Noyul na ginising ng isang guard dahil sa parking lot siya nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nagtrabaho na siya bilang mascot at binigyan niya ng lollipop si Noyun, isang bata na merong blood cancer. Habang nagpapahinga sila ay biglang pumasok sa lugar si Noyun at binigay sa kanya ang ginawa niyang drawing. Dumating rin ang tatay na si Gyeomsok at sinundo ang bata sa lugar. Kinagabihan ay palihim na binisita ni Gi-hun ang nanay ni Sang-woo at kapatid ni Sebyok. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang broker para ipa-follow up ang pagtakas ng nanay ni Sebyok mula sa North Korea. Nangako ang broker na ready na ang lahat para gawin ito. Pag-alis ni Gi-hun ay pumunta rin sa lugar si Noyul at muling nakiusap sa broker na hanapin ang kanyang anak sa North Korea.
Gayunpaman ay hindi tinanggap ng broker ang bayad at sinabing may tsansa na patay na ang kanyang anak. Kinagabihan ay muli siyang umiyak habang tinitignan ng picture ng kanyang pamilya. Biglang may lalaking kumatok at nagbigay sa kanya ng business card ng palaro. Kinabukasan ay binisita ni Junho ang puntod ng yumaong asawa ni Inho. Sa hapunan ay sinisi ni Junho ang kanyang sarili dahil kung hindi binigay ng kanyang kuya ang kidney nito sa kanya ay marahil nakabayad si Inho sa pagpapagamot sa kanyang namatay na asawa. Kinabukasan ay nag-resign na si Noyul sa kanyang trabaho kaya naman ay nalungkot si Noyul nang hindi makita ang paborito niyang mascot. Lumipas ang ilang minuto ay nag-collapse ang bata at sinugod sa ospital habang naiwan naman niya ang kanyang sombrero. Kinagabihan ay pinuntahan ni Noyul ang ospital at sa hallway ay narinig niya na nanghihingi na ng pera ang doktor para sa operasyon ng bata. Pinasok niya ang kwarto nito at naalala ang sarili niyang anak. Sa huli ay binalik pala niya ang sombrero ng bata. Samantala nag-hire sila Gi-hoon ng isang dentista na binunot ang kanyang ngipin para mag-implant ng pustiso na may GPS tracker. Dumating na rin sa motel ang mga mercenary na na-hire ni Woo-sok. Pinakilala niya kay Gi-hoon ang veterano na si Kim at sa huli ay naghanda na sila para puntahan ang club na nakasulat sa business card ng salesman. Habang naghahanda ay tinawagan niya ang anak niyang si Gayong na sa US na nakatira. Si Noyul naman ay tumawag at nag-participate sa palaro. Pinasok na nila Gi-hoon at Woo-sok ang club para hanapin si frontman. Sa kotse ay nakita ni Junho ang dalawang worker na papasok na rin sa club kaya naman ay nagmadali rin siyang pasukin ang lugar. Sa loob ay na-taser si Woo-sok ng soldier samantalang pinasunod naman ng manager si Gi-hoon. Walang takot na sumakay si Gi-hoon sa isang limo. Hindi na siya naabutan ni Junho kaya naman ay inutusan na niya ang mga mercenary na sundan ang tracker. Sa loob ay sinabi ni Gi-hoon ang lahat ng hinanakit niya laban sa laro ngunit binaliwala lang itong lahat ni frontman. Sa kalagitnaan ng pagbuntot ng mga mercenary ay biglang may sniper na isa-isang pinasabog ang gulong ng kanilang mga sasakyan. Binaril ni Gi-hoon ang harap ng sasakyan ngunit bulletproof ito. Binaba niya ang baril at nag-request kay frontman na ipasok siya ulit sa laro. Hindi makapaniwala si frontman nang marinig ito gayunpaman ay naniniwala siyang magiging pure entertainment ang pagbabalik ng winner para sa mga VIP. Kaya naman ay pinatulog niya si Gi-hoon at na-reveal na nasa harap lang pala si frontman. Narinig ni Junho ang buong usapan at sinabi sa team na magpo-proceed na sila sa plan B. Samantala pumasok si Noyul sa isang truck at nagbihis sa loob nito. Umandar na ang mga truck at na-reveal na si Noyul pala ay nagtatrabaho para sa palaro. Nagsimula ang episode kina Junho na handa ng i-rescue si Gi-hoon gamit ang GPS sa tulong na rin ni Captain Park. Nagising si Gi-hoon sa palaro kasama ang iba pang mga players. Dumating ang manager at sinagot ang ilan sa kanilang mga katanungan. Nagreklamo ang ilan sa kanila kabilang na si Myung-gi na hinanap ang kanyang cellphone dahil isa siyang crypto trader. Pinaalam ng manager na lahat ng kalahok ay nababaon sa malalaking utang. Habang nagpapaliwanag ang manager ay kinapa ni Gi-hoon ang kanyang pustiso. Nakita ng player na si Gumjo ang anak niya na si Yomsik at pinagalitan ito sa harap ng iba. Sumali si Yomsik sa laro upang mabayaran ang mga utang niya sa sugal at sumali naman ang kanyang ina para mabayaran ang utang ng kanyang anak. Pagtapos ng gulo ay pinapirma na sila ng consent form. Humarang sa daan ni Myung-gi ang rapper na si Thanos. May matinding galit siya kay Myung-gi dahil si Myung-gi pala ay isang sikat na YouTuber na nag-promote ng crypto coin na tinatawag na MG Coin. Nag-invest ng malaki si Thanos sa MG Coin pero bumagsak ang value nito at sinisisi niya ngayon si Myung-gi para dito. Ang buong away ay nasaksihan ng buntis na si Junhee. Habang nagpipicture taking ay pinagkaguluhan ng ilang mga players si Thanos at ang hinipa ng groupie pero pinagbawalan sila ng manager. Habang papunta sa venue ng unang laro ay nagulat si Gi-hoon nang lapitan siya ng matalik niyang kaibigan na si Jong-bae na sumali rin sa laro matapos hiwalayan ng asawa. Sinabihan siya ni Gi-hoon na sumunod sa kanya sa lahat ng oras. Nang makarating sa venue ay nilandi ni Thanos ang player na si Mina. Naninig naman ang itlog ni Gi-hoon nang makita ang manika ng red light green light. Samantala sa team ni Junho ay na-detect ang tracker na malapit na sila sa lokasyon ni Gi-hoon kaya naman ay pinabilisan ni Junho ang takbo ng bangka. Ilang oras ang lumipas ay nakita na nila ang isla at naghanda na sa pagpunta dito. Pagdating doon ay gumamit sila ng drone upang mahanap ang mismong site ng palaro. Matapos ang ilang sandali ay nakita na nila ang mismong pinagmumula ng signal sa tracker at agad na nilapitan ang taong ito.
Hinalungkat ni Wusok ang pain ng mangingisda at natagpuan sa loob nito ang GPS tracker na dapat nasa loob ng pustiso ni Gihon. Sinabi ng mangingisda na binigay lang sa kanya ang pain nito. Kinapa ni Gihon ang kanyang implant at natuklasan na wala na ang tracker sa loob nito. Bago magsimula ang laro ay sumigaw si Gihon at sinabi sa ibang players na buhay nila ang kapalit kapag gumalaw sila sa red light. Pinagtawanan at hindi siya pinaniwalaan ng ibang players, gayunpaman ay naging maingat pa rin sila sa unang takbo ng laro. Nagpatuloy ang laro at nagpatuloy rin si Gihon sa pagga-guide sa mga players, kaya naman ay wala pang na-eliminate sa kanila na ikinakaban ni Inho. Sa isang round ay biglang may bubuyog na dumapo kay Nina. Dahil dito ay nagpanic siya at na-eliminate sa laro. Nagpanic rin ang iba pang mga players nang ma-realize na totoo nga ang mga sinabi ni Gihon. Dahil dito ay nasatisfy na si Inho sa takbo ng laro. Na-reveal din na isa si Noyul sa mga soldier na bumabaril sa mga na-eliminate na players. Habang nag-i-snipe ay nakita niya ang ama ni Noyo na si Gyeomsok na sumali rin pala sa palaro para sa operasyon ng bata. Nag-take ng droga si Thanos at nagbigay naman si Gihon ng tip sa kanila na magtago sa likod ng bawat isa upang hindi ma-detect ang manika. Umepekto na ang droga kay Thanos, kaya naman ang mag-red light ay tinulak niya ang mga players sa harap niya. Pagtapos nito ay masaya niyang tinapos ang laro papuntang finish line. Na-eliminate ang iba pang players kabilang na si player 444. Ngunit imbis na patayin ay binaril lang siya ng soldier sa binti. Bago maubos ang oras ay tinulungan siya ni Gihon. Sa kanilang paglalakad ay muntik na silang malaglag sa red light, pero buti na lang ay dumating ang transgender na si Hyunjo at sinagip sila. Sa huli ay narating nila ang finish line, ngunit tinapos pa rin ni Noyul ang player. Sinabi niya sa kapwa niyang soldier na kanina pa dapat eliminated si 444. Muling tinignan ni Noyul si Gyeomsok bago tuluyang bumalik sa kani-kanilang kwarto. Samantala naisipan nila Junho na umuwi muna upang gumawa ng bagong plano para sagipin si Gihon. Nakabalik na ang mga players sa kwarto nang pumasok ang manager sa lugar. Sinabi nito na 365 na lang ang natitirang players sa laro. Nagmakaawa ang mga players na pauwiin na sila. Sumigaw si Gihon at sinabing magsasagawa sila ng botohan upang matigil na ang laro. Pumayag ang manager, pero bago yun ay pinakita muna niya ang nalikom na premyo sa unang laro na umabot na sa 350 million pesos. Dahil dito ay nagdalawang isip na ang ibang mga players. Unang bumoto si Gihon at binoto niyang itigil na ang laro. Tumagal ang botohan kung saan naging dikit ang boto ng mga players. Napansin ni Gihon na dikit ang boto, kaya naman ay napilitan siyang ibunyag na sumali na siya sa palaro 3 years ago. Sinabi niya na siya lang ang natirang player noon. Pero imbis na matakot ay mas kinanahan pa ang mga players na ipagpatuloy ang laro dahil pwede silang bigyan ng tip ni Gihon sa susunod na mga laro. Muling namumbinsi si Gihon, pero pinagbawalan na siya ng manager na makialam pa sa proseso ng botohan. Sa kahuli-hulihan ay naging pantay ang boto at tanging si player 1 na lang ang magiging tiebreaker. Nanginig ang itlog ng mga bumoto sa X nang piliin ni player 1 na ipagpatuloy ang palaro. Sa huling eksena ay hindi napansin ni Gihon na si player 1 pala ay si Inho o si frontman. Nagsimula ang episode kay Gihon na walang ganang kumain matapos matalo ang kanilang boto na itigil na ang palaro. Pinuntahan siya nila Inho na tinanong siya kung ano ba ang susunod na laro. Sinabi niya na dalgo na candy challenge ang susunod na laro at kailangan nilang piliin ang pinakamadaling shape na triangle. Narinig ito ni Yomsik at tinangkang sabihan ng kanyang ina, pero pumunta pala ito kay Junhee. Binigay ni Gomja kay Junhee ang kanyang itlog dahil alam pala ng matanda na buntis siya. Nagkasagutan sila Gihon at Inho dahil sa pagboto nito na ituloy ang laro. Nagpakilala sa kanila si Daeho at tinangkang sumali sa kanilang grupo. Nang malaman ni Junbei na dati rin siyang marine kagaya niya, ay tinanggap na niya si Daeho sa grupo. Muling ginulo nila Thanos si Myunggi kung saan nagkapisikalan ang dalawa. Namagitan si Inho sa away, kaya naman ay siya na lang ang pinagbuntungan ng galit ni Thanos. Madaling natalo ni Inho ang dalawa at sa huli ay humingi ng tawad ang adik. Samantala nakabalik na si Noyul sa kanyang kwarto. Doon ay nakukoncern pa rin siya para sa ama ni Noyon. Sa isang sikretong kwarto ay nagaganap ulit ang modus ng ilang mga workers. Kasama dito ang soldier na bumaril sa binti ni 444 para panatilihin sana siyang nabubuhay para ma-harvest ang kanyang mga laman loob. Matumal ang negosyo ng mga kumag dahil pinapatay ni Noyul ang kanilang mga biktima para hindi nila ito mapakinabangan. Sinumbong nila si number 11 o Noyul sa kanilang officer na pasimuno rin ang modus na ito.
Ginising ng manager si Noyul at pinapunta sa officer. Doon ay muli siyang inalok ng officer na sumali sa kanilang modus. Sigurado daw ang officer na hindi sila mahuhuli ni frontman dahil totoong doktor na ang kanilang kasama at hindi isang player. Tumanggi si Noyul kaya naman ay binalaan siya ng officer na wag ulit makialam sa kanilang modus. Kinagabihan ay pinuntahan ni Inho si Gi-hun at humingi ng tawad para sa naging sagutan nila kanina. Para mas maging kapani-paniwala ang kanyang pagpapanggap bilang player ay kinwento niya kay Gi-hun ang patungkol sa kanyang asawa at anak na sa totoong buhay ay pareho ng patay. Sumali daw siya sa palaro para sa operasyon ng buntis niyang asawa na merong liver cirrhosis. Kinaumagahan ay pumunta si Junho sa kanyang chief at nagpa-set up ng meeting sa chief of police. Doon ay nakiusap siya na magsagawa ng operasyon para hanapin ang site ng palaro. Galit na tumanggi ang chief of police dahil wala pa ring ebidensyang maipakita si Junho. Kaya naman ay inutusan niya si Woo-sok na mag-set up ng 2 team para sa susunod nilang rescue attempt. Pagtapos ay nag-ano sila Woo-sok at Captain Park kasama ang mga mercenary. Nagsimula na ang Dalgo na challenge kung saan pumila ang lahat ng players sa triangle. Nanginig ang itlog ni Gi-hun nang makita ang mismong shape na kanilang babakbakin. Kaya naman ay kinuyog siya ng mga players pero buti na lang ay nagising siya mula sa panaginip na ito. Pinuntahan ni Junhee si Myung-gi na nagulat dahil hindi pala pina-abort ni Junhee ang kanilang anak. Sinabi ni Junhee na bubuhayin niyang mag-isa ang bata gamit ang premyo sa palaro. Dumating na ang mga workers at pinapunta na sila sa venue ng susunod na laro. Bago yun ay nag-take ulit ng Infinity Stone si Thanos at nainggit naman ang kanyang kaibigan na si Namgyo. Naglakad na ang mga players na iniisip ang triangle shape. Pagdating sa venue ay nagulat sila dahil hindi pala Dalgo na ang kanilang lalaroin. Pinagtulungan nila si Gi-hun pero pinagtanggol siya ng kanyang nobyo. Binigyan sila ng staff ng 10 minuto upang bumuo ng team na may 5 miyembro. Agad nagkampi ang 4 at umalis si Daeho upang maghanap ng isa pang member. Inalok ni Myung-gi si Junhee na kumampi sa kanya pero masama talaga ang loob nito sa kanya. Kumampi naman si Hyunjo sa isang mahiyaing babae na si Yanmi. Nahirapang humanap ng pagrupo ang mag-ina dahil sa edad ni Gomja. Umarangkada ang kabilugan ni Thanos at i-recruit ang player na si Semi. Tinanggap niya ang offer sa kondisyon na isali rin ang mahiyaing player na si Minso. Ginamit ni Junhee ang kanyang buntis card para makasali sa grupo nila Gi-hun. Kumampi ang mag-ina kina Hyunjo at sumali rin ang shaman na si Player 44. Naubos na ang oras at i-reveal ng staff ang mechanics ng laro kung saan sa loob ng 5 minuto ay maglalaro sila ng 5 laro habang nakaposas ang kanilang isang paa. Ang mga larong ito ay Dakji, Flying Stone, Gongi, Spinning Top at Jegi. Pinili ni Daeho ang Gongi, Dakji kay Junhee, Flying Stone kay Jombei, Spinning Top kay Inho at Jegi naman kay Gi-hun. Nagsimula na ang unang team kung saan madaling natapos ng player ang Dakji. Ang sumunod na player ay nahirapan sa Flying Stone. Nakailang ulit sila sa minigame na ito. Muntik nang matapos ang player ang Flying Stone pero lumagpas ang paa niya sa linya. Sa isang punto ay naiina lang siya sa pantalon habang sinisisi ng kanyang mga kakampi. Ang isa pang team ay nahirapan sa Dakji pero nagawa rin nila ito kalaunan. Maging ang Flying Stone ay nalagpasan nila. Naglaro na ng Gongi ang babaeng player at nahirapan siya dito. Sa huli ay nagawa niya ito at nagpatuloy na sila sa susunod na laro. Tumagal din ang pagtapos ng pang-4 na player sa Spinning Top pero natapos na ito sa huli. Ang player sa kabilang team ay natapos na rin ng Flying Stone. Sa kasamaang palad ay naubos na ang oras at pumalpak ang parehong team kaya naman ay tinapos na sila ng mga workers. Dahil dito ay kinabahan si Namgyo kaya naman ay binigyan siya ng Infinity Stone ni Thanos. Dumating na ang mga workers para ligpitin ang mga bangkay. Pinili ng isang worker ang player na meron pang buhay at nilagay ang katawan nito sa kabaong na nilagyan rin niya ng marka. Lumapit si Noyul at pinabuksan ang kabaong. Pagkabukas ay tinapos na niya ang player na bibiktimahin sana ng mga kumag. Naninig ang itlog ng officer nang mapanood ito. Tinawag na ng staff ang mga susunod na team. Pinalakas ni Hyunjo ang loob ng kanyang mga kakampi at sa huling eksena ay nagsimula na ang kanilang laro. Nagsimula ang episode sa grupo ni Hyunjo na tumungo na sa unang minigame. Hindi magawa ni Yangmi ang Dakji kaya naman ay nagsuggest si Hyunjo na baliktarin niya ang papel at effective naman ito. Sa unang subok ay nagmintis ang bato ni Yomsik at sa kanilang pagpulot at pag-atras ay may nakuhang teknik ang grupo nila Gi-hun. Sa pangalawang pagbato ay nagawa na niya ito. Matapos ang ilang attempts ay natapos rin ni Gomja ang Gongi. Si 44 naman ay nagka-panic attack at nagdasal na lang sa Panginoon nang hindi man lang niya maitali ang trumpo. Nauubos na ang kanilang oras kaya naman ay sinumpal siya ni Hyunjo para magising ang kanyang diwa.
Dahil dito ay natapos niya ang spinning top at tumuloy na sila sa jeggy. Na-insecure si Hyunji dahil sa kanyang kasarian kaya naman ay pinatalikod niya ang mga players. Pagtapos nun ay matagumpay niyang nasipa ng 5 beses ang jeggy at tumuloy na sila sa finish line. Maging ang kabilang team ay nakasurvive din kaya naman ay nagdiwang ang lahat ng players. Nagpatuloy ang palaro kung saan nakasurvive ang team nila Myunggi at Thanos at syempre may mga team din na na-eliminate. Nagsimula na ang team ni Gi-hun at binasek lang ni Junhee ang Dakji. Natapos rin ni Junbei ang Flying Stone sa unang subok. Ilan segundo lang ang kinailangan ni Daeho upang tapusin ang Gyeonggi. Nasira ang kanilang momentum nang pumalpak ang tira ni Inho sa trumpo. Sa pangalawang attempt ay naibato niya pa ito sa likod kaya naman ay na-waste ang kanilang oras. Muling pumalpak ang kanyang pangatlong subok at sinisi ang kanyang sarili na tila ba sinasadya niyang magsayang ng oras na kinakaba naman nila Gi-hun. Sa huli ay nagawa niya ito pero meron na lamang kalahating minuto si Gi-hun upang tapusin ang jeggy. Sa panlimang sipa ni Gi-hun ay tinulungan siya ni Inho na masalo ito. Masaya nilang narating ang finish line ngunit na-eliminate ang kasabay nilang team. Pagtapos ay bumalik na sila sa kwarto kung saan na-disappoint ang ilang players dahil gusto nilang mabawasan sila upang tumaas ang papremyo. Nag-usap ang team ni Gi-hun at nagpalitan sila ng tunay na pangalan kung saan gumamit si Inho ng pekeng pangalan na Young-il. Dumating ang manager na in-announce na 255 players na lang ang natitira at ang premyo ay umabot na sa 780 million pesos. Sinabi ng manager na pwede na nilang paghatian ang premyo ng tigta 3 milyong piso ngunit nagalit ang mga players dahil kulang pa ito para mabayaran ang kanilang mga utang. Gayunpaman ay tinuloy na ng manager ang voting session kung sakaling gusto na ng mga players na itigil ang palaro. Nagkasundo ang team ni Hyunjo na X ang iboboto nila. Ganon din ang kasunduan sa team ni Gi-hun. Naunang bumoto si Inho at X ang kanyang pinili. Binoto ni Young-sik ang O na labis na ikinadismaya ng kanyang ina. Hindi sumunod sa kasunduan si Hyunjo at O ang kanyang binoto. Binentahan ni Namgyo si Minso kaya naman ay O din ang binoto niya. Dahil lumalamang na ang O ay tinangka ni Gi-hun na sabihan ulit sila ngunit inunahan na siya ni Inho. Kinumbinsi sila ni Inho na iligtas ang kanilang mga sarili at bumoto sa X. Kaso lang ay kinontra siya ni Player 100 na siyang may pinakamalaking utang sa kanila na umabot sa 390 million pesos. Inudyok sila ni 100 na maglaro pa ng isang laro upang mas mataas ang premyong kanilang maiuwi. Sumang-ayon ang karamihan sa kanila dahilan upang wala nang magawa ang pagboto ni Gi-hun sa X. Na-disappoint ang mga bumoto sa X pati na rin si Myunggi na binoto ito upang makauwi na ang kanyang ex na si Junhee. Binigyan na sila ng hapunan at sinuyo naman ni Young-sik ang kanyang ina dahil sa pagboto nito sa O. Humingi ng tawad si Junbei sa grupo dahil siya lang ang bumoto sa O. Humingi rin ng tawad si Hyunji at sinabing gagamitin niya ang pera para sa transgender surgery. Pupunta daw siya sa Thailand para makablend in sa mga ladyboy. Sa CR ay muling dinulo nila Thanos si Myunggi. Nagkapisikalan ulit pero natakot si Thanos nang makita si Inho. Samantala pagtapos ng trabaho ay pumasok na si Noyeol sa kanyang kwarto ngunit pinasok rin ito ng 2 soldier na kasama sa modus. Umalag siya ngunit hindi niya kinaya ang 2. Tinangka siyang anuhin ng soldier ngunit sa huli ay nagbigay lang ito ng babala na wag ulit makialam sa kanilang modus. Nang oras na para matulog ay pinaghanda ni Gi-hun ng grupo para sa kanilang depensa kung sakaling magkaroon ng riot pag namatay ang mga ilaw. Nag-request mag-CR sila Junhee ngunit hindi pumayag ang worker. Nagdrama si Gumja kaya naman ay pinayagan na sila at sumama rin si Hyunju. Sa CR ay sinabi ni Gumja sa kanya na buntis si Junhee. Lumipas ang ilang minuto ay natagpuan nila si Junhee na umiiyak dahil natatakot na ito sa kanyang sitwasyon. Sa kalagitnaan ng pagbabantay ni Gi-hun ay nagising si Junbei at nag-usap ang 2. Nag-reminisce sila ng nakaraan kung saan muli nating nasilayan ang masayahin at makulit na Gi-hun. Dahil dito ay nagselos si Inho. Kinabukasan ay ginising na ang mga workers para sa trabaho. Ginising na rin ang mga players at pinapunta na sa venue ng susunod na laro. Naputol ang eksena kina Junho na nakabuo na ng 2 team upang hanapin ulit ang isla. Sa huling eksena ay narating na ng mga players ang venue ng susunod na laro na tinatawag na mingle. Nagsimula ang episode sa pagpapaliwanag ng staff kung paano laruin ang mingle. Kailangan nilang maggrupo depende sa bilang na ibibigay ng staff at pagkatapos ay dapat silang pumasok sa isang kwarto. Nagsimula na ang laro kung saan sa unang round ay 10 miyembro ang hiningi ng staff. Bago matapos ang oras ay nakabuo sila Gi-hun ng 10 members at pumasok na sa kwarto.
Ang mga naiwan sa labas ay niligpit ng mga workers. Nang kukunin na nila ang mga bangkay ay naka-jackpot ng buhay na player ang Modus Boys. Sa sumunod na round ay 4 members lang ang hiningi kaya naman ay nagpaubaya si Inho para makapasok na agad sila Gihon. Kulang ng isang miyembro ang isa sa pangkat na pumasok kaya naman ay na-eliminate sila. Natuwa ang mga bida nang makitang nakasurvive rin si Inho sa round na ito. Sa sumunod na round ay 3 players ang hiningi kung saan sumama si Minso kina Thanos at naiwan nila si Semi. Nagkahiwalay din ang mag-ina at naiwan si Gomja pero buti na lang ay sinagip siya nila Inho. Sa loob ay hindi siya makapaniwalang iniwan siya ng kanyang anak. Paglabas ay na-disappoint si Semi kay Minso dahil mas pinili nitong sumama kina Thanos. Nag-reunite ang mag-ina at humagulgol sa iyak si Yomsik dahil sa nangyari. Sa sumunod na round ay 6 na player ang hiningi at ang papasok na sana sila Hyunju sa kwarto ay nabangga at nadapa si Yangmi. Bago pa siya makapasok ay inunahan na siya ni Myunggi kaya naman ay napatay si Yangmi sa labas. Naninig ang itlog at hiyas ni Hyunjo at sinisi si Myunggi para sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Katwiran niya ay kukulangin sila kung hindi siya pumasok sa tamang oras. Sa huling round ay 2 members ang hiningi at magkasamang pumasok sila Inho at Jumbei sa kwarto ngunit may player na nauna sa kanila. Bago matapos ang timer ay pinaslang ni Inho ang player para 2 na lang sila matira sa loob. Pagbalik sa kwarto ay kinausap ni Myunggi si Junhee at sinabing paglabas nila ay gusto niyang magsama silang dalawa at buuin ang kanilang pamilya. Tumanggi si Junhee at sinabing bubuhayin niya ang kanilang anak ng mag-isa. Pinuntahan ni 44 sila Gomja at sinumpa na mamamatay sila dahil sa pag-iwan sa kanya sa laro kanina. Dumating ang manager at in-announce sa 100 players na lang ang natitira at ang premyo ay umabot na sa 14 million pesos na magiging 1.4 million pesos kung kanilang paghahatian. Nagsimula ulit ang botohan at muling binoto ni Gihon ang X. Maging si Jumbei ay bumoto na sa X. Masayang bumoto sa O ang adik na si Thanos at hinikayat pa ang iba. Dinemonyo rin nila si Minso na bumoto sa O pero nang turn na niya ay X ang kanyang pinindot. Si Junhee ay sa X na rin bumoto dahil sapat na ang kanyang mapapanalunan para mapatanggal ang kanyang hotdog. Bumoto si Yomsik sa X na labis namang ikinatuwa ng kanyang ina. Nang boboto na si Inho ay nagduda sa kanya si Jumbei at ikikwento sana ang pagpatay ni Inho sa player pero naudlot ito nang bumoto na si Inho sa X. Naging tabla ang boto kaya naman ay sinabi ng manager na magkakaroon ulit ng botohan kinabukasan. Samantala nilaglag ng Modus Boys ang kabaong sa kanilang sikretong kwarto. Pagbalik sa kanilang kwarto ay muling hinaras ng kumag si Noyol at sinabing tama ang kanyang ginawa na huwag makialam. Naputol ang eksena kina Junho na gumamit ng drone upang ma-inspect ang kalapit na isla. Sa isang punto ay nakasagap sila ng figure na tila ba isang pinto papunta sa ibaba. Kaya naman ay agad nilang pinuntahan ang lugar na ito. Doon ay binuksan ng mercenary ang pinto ngunit bigla itong sumabog. Namatay ang isang mercenary at na-injure naman ang isa. Gayunpaman ay ipagpapatuloy pa rin nila ang paghahanap sa isla. Balik sa kwarto habang kumakain ay nagkaroon ng 2 panig ang mga players. Nagkaroon rin ng alitan ng 2 panig at napansin naman ni Gihon ang tinidor na binigay sa kanila ng staff kasama ng pagkain na tila ba gusto sila ng staff na magpatayan. Sa CR ay pinagalitan ni Thanos si Minso dahil sa pagsaway nito sa kanilang utos na bumoto sa O. Dumating si Myunggi at muling nag-away ang dalawa kung saan rumesbak ang kanilang mga kapanig. Sinabi ni Thanos na gusto niyang anuhin si Junhee kaya naman ay nagkapisikalan ng dalawa na humantong sa isang riot. Walang palag si Myunggi kay Thanos pero bago siya mamatay ay sinaksak niya ng tinidor ang adik. Nagsimula ang episode sa bangka ni Captain Park kung saan nagising ang drone pilot at nahuli si Park na sinisira ang kanyang drone. Paglabas ng kwarto ay bigla niyang sinaksak ang pilot at na-reveal na kasabwat pala siya sa palaro. Nagising si Woo-Seok at tinanong kung ano ang nangyari pero nagawa niyang magpalusot. Balik sa riot na nagaganap sa CR ay kinuha ni Namgyo ang droga ni Thanos pati na rin ang tinidor na nakatarak sa kanyang leeg. Gamit ito ay tinapos niya ang buhay ng kanyang kalaban at nagpatuloy ang riot kung saan 5 players ang nasawi. Nang matapos ang riot ay bumalik na sila sa kwarto kung saan nagsisihan ang 2 panig kung sino nga ba ang nauna. Sa huli ay nagbilangan ang 2 panig kung ilan ang nawala sa kanila. Sa kampo ng X ay 2 lang ang namatay at 3 naman sa O. Kaya naman ay nakampante ang mga X na mananalo na sila sa botohan kinabukasan. Gayunpaman ay naramdaman ni Gihon na aatakihin sila ng mga O kapag namatay ang ilaw. Sinabi ito ni Gihon sa kanyang mga kakampi kaya naman ay nagsuggest si Inho na unahan na nila ang mga O sa pag-atake. Tumanggi si Gihon sa planong ito at sinabi ang balak niyang atakihin ng management upang mapatigil ang palaro.
Naninig ang itlog ni Inho nang sabihin ni Gi-hoon na ang tatargetin nila ay si frontman na matatagpuan sa control room. Sa huli ay binahagi sa kanila ni Gi-hoon ang kanyang plano upang makuha ang baril ng mga soldiers. Samantala, pinadala na ang mga organ na labis na ikinatuwa ng officer. Pagtapos ay pinaghanda na ang mga soldiers para sa mangyayaring riot na tinatawag nilang special game. Matapos ang ilang minuto ay narating na nila ang labas ng kwarto ng mga players. Binalaan ni Junhee ang kanyang ex na magtago sa ilalim ng kama kapag namatay ang mga ilaw. Kumain ng 2 Infinity Stone si Namgyo upang palakasin ang kanyang sarili para sa kanilang pag-atake. Ilang sandali pa ay namatay na ang mga ilaw at agad namang umatake ang mga O. Walang kalaban-laban ng mga ex na hindi sinabihan nila Gi-hoon. Ayon kay Gi-hoon kanina ay kailangan nilang magsakripisyo ng ilang buhay para magawa ang kanilang plano. Dahil sa takot ay nataya sa pantalon si Minso kaya naman ay pumulot siya ng bote at nagtago sa itaas ng kama. Inatake ni Namgyo ang squid babe na si Semi kaya naman ay binato siya ni Minso ng bote ngunit nagmintis ito. Bago pa siya makita ni Namgyo ay nagtago siya at hinayaan na lang ang kumag na paslanin si Semi. Hindi nagtagal ay pumasok na ang mga soldiers para asikasuhin ang mga bangkay. Nagpanggap na patay ang grupo ni Gi-hoon at nang iiskanin na sila ng soldier ay bigla silang bumangon para nakawin ang kanilang mga baril. Nagkaroon ng matinding barilan sa 2 pangkat. Naninig ang itlog ng officer nang masaksihan ito kaya naman ay pina-atras niya ang mga soldier pero naiwan ang isa sa kanila. Binaril ni Hyunjo ang mga CCTV at nagpadala naman ang officer ng backup para pigilan sila Gi-hoon. Kinolekta nila ang mga baril at radyo ng mga soldiers at nag-recruit ng players para tumulong sa kanilang misyon na labanan ng management. Pinigilan ni Gumja ang kanyang anak at pinigilan din ni Junhee ang kanyang ex. Muling natay sa pantalon si Minso nang makita ang bangkay ni Semi. Ni-reveal ni Hyunjo kay Gyeomsok na dati siyang sergeant sa Special Forces at pagtapos ay tinuruan niya sila kung paano gamitin ang baril. Pinatanggal ni Gi-hoon sa soldier ang kanyang maskara at inutusan nito na ituro sa kanila ang daan papuntang control room. Sa daan ay bigla silang binaril ng mga soldiers sa iba't ibang sulok pero pumalag naman sila. Habang nangyayari ang barilan ay inaatake na si Daeho ng PTSD hanggang sa magawa ng grupo na maubos ang first wave ng soldiers. Nagpatuloy sila sa pag-abante kung saan tinuro na sa kanila ng soldier ang daan papuntang control room. Ibibigay niya sana ang kanyang maskara upang makalagpas sila sa security nang biglang barilin siya ng soldier. Nagbarilan ulit ang 2 pangkat. Sa kalagitnaan nito ay nauna na sila Jongbae at Gi-hoon papuntang control room at naiwan naman sila Daeho para mag-buy time para sa kanila. Ginamit ni Gi-hoon ang maskara para makalagpas sa security at sa daan ay kanilang pinaliguan ng bala ang mga nakaharang na soldiers. Muling nanginig ang itlog ng officer at pinadala ang mga manager upang depensahan ang control room. Nagpatuloy ang barilan kung saan nauubusan na ng bala sila Gi-hoon. Kaya naman ay niradyo niya sila Inho para manghingi ng backup pero nagkakaubusan na rin ng bala sa kanilang pwesto. Umabante na sila Inho upang tulungan sila Gi-hoon at bumalik naman sa kwarto si Daeho upang kumuha ng karagdagang bala. Naiwan sila Hyunjo na buong tapang pa rin nakikipagpalitan ng bala sa mga soldiers. Sa daan ay inaatake pa rin ng PTSD si Daeho ngunit nangako siya kay Jongbae na magdadala siya ng mga bala. Pagbalik sa kwarto ay agad niyang kinuha ang mga bala sa damit ng mga soldier. Sa tulong nila Yomsik ay nakuha niya ang lahat ng ito. Babalik na sana siya sa bakbakan ngunit nanginig ang kanyang itlog nang marinig ang mga putok ng baril. Nagsalita sa radyo si Hyunji at pinapapunta na siya pero mas nanaig ang kanyang PTSD kaya naman ay bumalik siya ng kwarto. Hindi nagre-respond si Daeho sa radyo kaya naman ay tinungo ni Hyunji ang daan pabalik ng kwarto. Samantala habang papunta sila kina Gi-hoon ay nagbigay ng signal si Inho sa officer. Napuntahan na nila sila Gi-hoon na inutusan sila na humanap ng ibang daan patungong control room. Doon ay nakita nila ang mga soldier na bumabaril kina Gi-hoon. Babarilin na sana ng 2 mga soldier pero bigla silang binaril ni Inho. Niradyo niya sila Gi-hoon at nagpanggap na nabaril sila ng mga soldier. Tinapos ni Inho ang buhay ng player at nauto naman si Gi-hoon sa tunog nito. Sa huli ay pinalitan niya ang channel ng radyo at sinabihan ng officer na oras na para tapusin ito. Narating na ni Hyunji ang kwarto kung saan natagpuan niya si Daeho na nanginginig sa takot. Kinuha niya ang mga bala nang biglang dumating ang mga workers sa lugar. Papalag sana siya ngunit pinigilan siya ni Gumja. Napalibutan na ng mga soldiers sila Gyeomsok kaya naman ay naisip nilang sumuko na lang. Hindi tinanggap ng mga soldiers ang kanilang pagsuko. Nagmakaawa si Gyeomsok para sa kanyang anak na may sakit pero binaril pa rin siya ng soldier. Gayunpaman ay maaaring sinoyul ang soldier na ito na binaril siya sa non-lethal part ng kanyang katawan. Naubusan na ng bala sila Gi-hoon kaya naman ay sumuko na lang sila sa mga kalaban.
Dumating si frontman sa lugar na ikinaminig ng itlog ni Gi-hoon. Bilang ganti sa pangingialam ni Gi-hoon ay binaril niya si Jong-bae at tuluyan ng umalis sa lugar. Walang nagawa si Gi-hoon kundi humagulgol sa iyak sa harap ng patay niyang kaibigan. Abangan ng Season 3.